Duguan ang talam. Ito ang huling yugto ng panahong Bakumatsu sa Kaido. Ang mga swordsman na humarap sa isang pulang buhok na binata ay lahat natalo niya sa ilang pangunahing galaw lamang. Dumating ang isa pang grupo. Nais sumulong ng kapitan ng squad isa ng Shinsengumi, ngunit siya ay pinigilan. Isang lalaking mukhang mas bihasa ang nais kumatawan sa lahat sa pagharap sa manlalaban na ito. Ang lalaking ito ay si Seto Hajime, kapitan ng squad 3 ng Shinsengumi. Nais niyang hamanin ang pulang buhok na binata, na walang iba kundi si Hidekiri Badosai. Isang madilim na gabi noong nakaraan, may isang binatang Hidekiri na naglalakad ng lapitan siya ng isang dalaga, na ang layunin ay harapin ang estrangherong may dalang espada. Habang tumatakbo, aksidenteng nadapa at bumagsak si Hidekiri. Ipinaliwanag niya na siya ay isa lamang lagalag na walang permanenteng tirahan. Ang espada sa kanyang baywang ay isa lamang sa kabato na ang talam ay nakabaligtad paloob, kaya halos imposibleng makasakit ng sinuman. Matapos linawin ang hindi pagkakaunawaan, mabilis na pinakawalan si Hidekiri. Sa kabilang bahagi ng nayon, ang mga gwardya ay nakikipaglaban sa isang labis na makapangyarihang mamamatay tao. Sa harap ng kahangahangang figura, agad na ipinagpalagay ng lahat na ito ay Badosai. Dumating ang dalaga mula kanina sa tamang oras at sumugod kasama ng iba upang harapin ang mamamatay tao, ngunit siya rin ay naitulak paatras. Habang papalapit ang panganib, dumating ang pulang buhok na binata sa tamang oras upang iligtas siya mula sa nakamamatay na hiwa. Muling susugod sana ang mamamatay tao, ngunit nang dumating pa ang maraming gwardya, pinili na lamang nitong tumakas. Bago umalis, hindi nito nakalimutang ipakilala ang sarili bilang si Himura Badosai ng Kamiya Castian, kilala rin bilang si Hidekiri Badosai. Sabik na gustong sundan siya ng dalaga, ngunit napigilan siya ng pulang buhok na binata sa tamang oras. Ginagamit ng bandidong yun ang pangalan ng ibang paaralan upang gumawa ng masama. Nang makita niyang papalapit ang mga gwardya, walang nagawa ang binatang may pulang buhok kundi buhatin ang dalagita at tumakas. Dinala niya ito sa dojo ng Kamiya Castian. Ipinaliwanag ng dalagita na ang kanilang paaralan ay isa lamang maliit na grupo na mayroon lamang halos 10 miyembro. Sa nakalipas na 2 buwan, may biglang sumulpot, na walang pag-aalinlangang nanakit at kumikitil ng buhay habang ginagamit ang pangalang Badosai, na nagdulot ng unti-unting takot sa mga tao sa kanilang paaralan at sa pangalang yun. Pinaalalahanan lamang ng binatang may pulang buhok ang dalagitang nagngangalang Keoro na mag-ingat, at na ang impostor ay hindi dapat maliitin. Tumanggi si Keoro, sumuko dahil ito ang paaralan na itinatag ng kanyang ama. Kalahating taon na ang nakalipas, ipinadala siya sa timog kanlurang larangan ng digmaan at doon siya nasawi. Ang nagpakilalang Kamiya Badosai nang may maling pag-angkin ay gumawa ng mga bagay na dumungis sa karangalan ng kanilang paaralan, at hindi ito mapalampas ni Keoro. Sa harap ng kanyang luha, basta nalang umikot si Hidekiri at tahimik na umalis, hindi pa rin nakakalimot na paalalahanan siya na pahalagahan niya ang kanyang buhay higit sa pagprotekta sa isang karangalan. Ang nagtali ng mga sugat ni Keoro ay naghintay na sila lang upang paalalahanan siya na huwag masyadong maging inosente o mapagtiwala, at huwag maging labis na mabait. Lumipas ang mga araw at si Keoro ay naglalakad sa kalsada nang makita niya ang isang grupo ng tao na nagtitipon upang manood ng isang kaganapan. Sa gitna ay si Hidekiri na pinipigilan ng mga gwardya dahil sa pagdadala ng espada sa gabi. Agad na sumugod si Keoro upang protektahan si Hidekiri. Naunawaan ng kanyang kasama at sinuhulan ng mga gwardya ng ilang barya, at pansamantalang pinalaya si Hidekiri. Tinanong ni Keoro si Hidekiri tungkol sa kanyang sitwasyon, ngunit sa halip ay tinanong siya nito tungkol sa anumang impormasyon sa pumapatay na gumagamit ng pangalang Badosai. Pansamantalang nalaman ni Keoro ang isang posibleng lokasyon kung saan maaaring nagtatago ang impostor. Habang sila ay nag-uusap, ang lalaking kasama ni Keoro ay nagpaalam muna. Ito si Kihei, isang utusan na matagal nang naninirahan kasama ni Keoro. Nang makita niyang walang inililihim ang dalaga sa kanya at inanyayahan pa siyang manatili ng ilang araw, ngumiti lang si Hidekiri at tumanggi. Bago umalis si Hidekiri, nagmamadaling nagpasalamat si Keoro sa pagliligtas nito sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Nanatili ang ngiti ni Hidekiri at mabilis na umalis. Matapos magpaalam sa mabait na dalaga, tahimik na pinag-isipan ni Hidekiri ang sinabi ni Keoro sa kanya.
Tila ang kanyang pakay ay ang impostor na Badow Siren. Sumapit ang gabi at si Hidekiri ay nakatayo sa harap ng Keihei Eyes. Nagtatawag sa establishmento. Isang lalaking iritado ang lumabas, gustong paalisan siya, sinasabing wala rito si Master Himura. Nang marinig ang pangalang ito, ngumiti si Hidekiri at ibinunyag ang pagkakakilanlan ng tinatawag na Himura. Nang marinig ito, agad na lumabas ang natitirang mga lalaki mula sa lahat ng direksyon upang patahimikin siya at itago ang kinaroroonan ng kanilang master. Pabalik sa Kamiya Dojo, nagbabasa si Keoro nang lumapit si matandang Keihei at inabot sa kanya ang mga dokumento para sa paglilipat ng lupa. Kumilos siya sa ngalan niya upang ipasara ang paaralan at kunin ang lupang ito. Sa likod niya, ang gumagamit ng alias na Hidekiri Badow Saidin. Lumitaw. Lumabas na ang kanyang totoong pangalan ay si Himura Gohei, ang nakababatang kapatid ni Keihei. Agad kinuha ni Keoro ang kanyang espada ngunit mabilis siyang napalibutan ng isang grupo ng kalalakihan. Matagal nang gustong angkinin ni Keihei ang lugar na ito, kaya nagplano siya na ipagpanggap ang kanyang disipulo bilang si Hidekiri at ang paaralan ng Kamiya upang makuha ang lupaing ito at ibenta para sa pera. Sinubukan ni Keoro na umatake. Ngunit madaling binali ni Gohei ang kanyang espadang kahoy, at siya ay pinigilan. Madaling pinilit ni matandang Keihei na gamitin ang dugo mula sa kamay ni Keoro bilang pirma ng kanyang daliri sa kontrata. Noon din, bumukas ang mga pinto ng dojo. Natalo ni Hidekiri ang lahat ng mga lalaki upang makarating dito. Ngumiti si Hidekiri at nagsabing lubos niyang nagustuhan ang inosenteng pagiging mailap ni Keoro, kaya't hindi ito dapat mamatay rito. Habang sumusugod ang mga lalaki sa kanya, madaling pinatumba ni Hidekiri ang lahat sa iilang hiwa lang. Si Gohei, Keoro, at ang matandang Keihei ay natigilan lahat sa bilis at mga atake ng pulang buhok na lalaki sa kanilang harapan. Matapos harapin ang lahat ng mga alagad na yun, kalmadong isiniwalat ni Hidekiri na ang estilo ng espada ni Hidekiri Badosai ay hindi mula sa eskwelahan ng Kamiya. Ito ay isang sinaunang sining ng espada na nagmula sa panahon ng Warring States, ang pinahusay na estilong Mitsuruti. Doon lamang napagtanto ng lahat na ang lalaking nasa harapan nila ay ang tunay na Hidekiri. Agad na kinuha ni Gohei ang kanyang espada, gustong hamanin ang alamat na ito, umaasang matatalo siya at maaangkin ang pangalang Badosai para sa sarili. Ngunit madaling napabagsak siya ni Hidekiri sa isang galaw lang ng espada. Itinutok ni Hidekiri ang kanyang talam kay matandang Keihei, na naging sanhi upang himatayin siya sa takot. Marahan niyang pinunit ang kontrata ng paglilipat ng lupa, pagkatapos ay humingi ng tawad kay Keoro sa pagsisinungaling tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nang makitang paalis na si Hidekiri, ipinahayag ni Keoro ang kanyang hiling na tulungan niya ang muling pagtatayo ng paaralan ng Kamiya Castion. Gusto niyang malaman ang tunay na pangalan ni Hidekiri Badosai. Nanahimik si Hidekiri sa loob ng sandali, pagkatapos ay humarap at ngumiti ng malumanay. Ipinapaliwanag sa kanya na Himura Kenshin ang kasalukuyan niyang pangalan. Matapos hamupa ang kanyang sandali ng matinding damdamin, biglang napagtanto ni Keoro na may kakaiba. Si Hidekiri ay isang sundalo mula sa huling yugto ng Bakumatsu, kaya paano siya nagmukhang ganoon kabata ngayon? Isang linggo na ang lumipas mula nang mahuli ang Peking Badosai, ngunit wala pa ring miyembrong nakabalik sa Kamiya Castion School, na labis na ikinabahala ni Keoro. Si Hidekiri, na Kenshin na ngayon, casual na nagpaliwanag na dahil ito ay panahon ng sibilisasyon at kaliwanagan, magiging mahirap para sa mga tao. Upang makabalik dito, muling binanggit ni Kaoru ang tungkol sa edad, na nagpapahayag ng pagdududa na 28 taong gulang pa lamang si Kenshin, na napakabata para sa isang dating makabayan ng Isshin Shishi, ngunit ngumiti lamang ito nang walang anumang paliwanag. Habang papunta sila upang bumili ng mga supply, ipinahayag ni Kenshin ang kanyang optimismo na sa kalaunan ay sasali ang mga tao sa kanilang paaralan. Noon din, isang batang lalaki ang mabilis na dumaan sa pagitan nilang dalawa. Agad siyang hinawakan ni Kaoru, na kinikilala ito bilang karaniwang panloloko ng mga batang magnanakaw. Walang ipinakitang galit si Kenshin. Malumanay niyang iniabot ang kanyang supot ng pera sa bata at hiniling kay Kaoru na umalis kasama siya. Sa halip, dahil dito, nagalit ng husto ang maliit na magnanakaw. Agad nitong ibinalik ang pataka sa kanila. Idineklara na isa rin siyang nagmula sa lahi ng samurai mula Tokyo, na nagngangalang Mayujan Yahiko. Ipinaliwanag ng bata na hindi naman niya intensyon magnakaw ng pera,
gusto lang niyang tuksuhin ang taong may dalang espada na naglalakad-lakad. Pinuri ni Kenshin ang bata sa pagkakaroon ng malalim na pag-iisip at humingi ng paumanhin sa pagmamaliit sa kanya. Umalis si Mayujan nang walang imik. Nagpatuloy sa paglakad ang dalawa. Tinanong ni Keoro si Kenshin kung saan siya nakatira dati, ngunit sinabi lang nito na nagpalaboy-laboy siya sa kung saan-saan ang walang tiyak na tirahan. Tumingin si Keoro sa kalmadong binata sa harap niya. Karamihan sa mga Ishan Shishi ay iniwan ang kanilang mga espada upang sumapi sa pamahalaang Meiji dahil sa hangarin sa kapangyarihan, ngunit hindi ang lalaking ito. Hindi ipinahayag ni Keoro ang kanyang mga tanong, sa halip ay sinabihan niya itong itago ang kanyang espada dahil napakahigpit ng mga gwardya. Matapos maglakad ng sandali, pansamantala silang naghiwalay. Inatasan si Kenshin na bumili ng pagkain at inumin. Sa kainoon, huminto ang isang kalesya. Ang lalaki sa loob ay magiliw na tinanong si Keoro kung paano makarating sa himpilan ng pulisya. Pinanood ni Keoro ang kalesya, nagtataka kung sino ang nakasakay. Sa loob ng kalesya, dumating ang lalaki dahil sa bulong-bulungan na narito si Himura Batusai. Lumipat ang tagpo sa batang si Mayujan. Nilapitan ng bata ang isang maliit na eskinita upang salubungin ang isang grupo ng mga tao. Ang mga siga na ito ay dumating upang maningil ng proteksyon. Nang makita na walang pera ang bata, agad siyang sinaktan at binyantaan na kung wala siyang dalang anuman pagsapit ng gabi, malalagay siya sa malaking panganib. Naglalakad si Keoro sa kalsada nang makakita siya ng isa pang kumpol ng tao. Pinipigil ng pulisya ang isang tao dahil sa paglabag sa pagbabawal ng pagdadala ng espada. At tama nga, muling nahuli si Kenshin. Sa karamihan, si Mayujan ay rin minamatyagan. Nang tila dadalhin na siya, may isang gwardya ang humakbang pasulong. Ito si Teniente Yuji Iki, kasunod ang isang grupo ng mas matataas na ranggong opisyal ng pulisya. Binunot ni Yuji Iki ang kanyang espada, gustong haminin si Kenshin sa isang labanan para harapin siya. Nang sandaling yun, narinig ni Keoro ang balita at nagmadaling lumapit, ngunit kaagad siyang pinigilan ng matataas na ranggong opisyal para hindi makalapit. Nagbanta si Yuji Iki na kung hindi bubunot ng espada si Kenshin, sisirain niya ang damit ni Keoro sa harap ng lahat. Ang kanilang mga kilos ay labis na nagpagalit sa mga mamamayan, ngunit sa harap ng mga may kapangyarihan, ang mga tao ay tanging makapagkalat lamang. Sa takot, si Kenshin, na matagal ng tahimik, ay sa wakas humugat ng espada upang protektahan ang lahat. Ngumiti si Yuji Iki nang may pagtatagumpay habang siya at ang natitirang mga opisyal ay humugat ng kanilang mga espada. Ang eksena ay lumipat sa isang opisina kung saan ipinaliwanag ng hepe ng pulisya na ang balita tungkol sa pagiging narito ni Himura Batusai ay isang impostor lamang. Naunawaan nilang lahat na ang Hitakiri na ito ay hindi papatay para sa pansariling kapakinabangan. Sa halip, siya ay isang bayani ng panahon ng Meiji. Isinalaysay ng hepe ng pulisya kung paano, ilang araw na ang nakalipas, ang grupo na nagpapanggap na Hitakiri ay nakagapos at iniwan sa pasukan ng istasyon ng pulisya. Sa ilalim ng pagtatanong, sinabi nila na ang tunay na Hitakiri ang gumawa nito. Habang sila ay nag-uusap, isang gwardya ang pumasok at nagulat na muling nanggugulo ang pangkat ng pulis na may espada. Labis na nababahala ang hepe ng pulisya dahil ang mga ito ay mga dating manggugulo na nakalaya pa lamang mula sa bilangguan, ngunit dahil sa kanilang mataas na kapangyarihan at ang isa sa kanila ay isang Ishan Shishi, wala silang magawa. Ang Ishan Shishi ay nahahati sa 5 pangunahing paksayon, Satsuma, Choshu, Tosa, Heisenador, at Satsuma at Choshu ang kasalukuyang 2 pangunahing kapangyarihan sa aparatong pampulitika ng Meiji. Kinontrol ng Satsuma ang pulisya habang kinontrol naman ng Choshu ang militar ng may ganap na awtoridad. Iniulat ng gwardya na natalo ang mga lalaking iyon ng isang eskrimador na maliit, may pulang buhok, tila banayad, at may peklat na hugis krus sa kanyang kaliwang pisngi. Nagulat ang lalaki nang marinig ito at agad na naghinala. Sa palengke, naharap ni Kenshin ang halos lahat ng mapagmataas na kalalakihan, naiwan si Yuji bilang huli. Walang intensyon si Kenshin na saktan siya, humihiling lamang na mangako si Yuji na hindi na muling aapi sa mga tao kapalit ng kanyang buhay. Agad sumugod si Yuji gamit ang kanyang espada, ginagamit ang pinakamalakas na espada ng Satsuma. Teknik ng Hygiene School upang talunin si Kenshin. Ngunit ginamit ni Kenshin ang kanyang di kapani-paniwalang bilis upang umiwas sa atake at napabagsak siya mula sa likod sa isang hiwa.
Agad siyang pinalibutan ni Keoro at ng lahat ng may papuri at paghanga. Sa sandaling yon, may isang lalaking tumawag kay Kenshin. Nang makita siya, ngumiti si Kenshin at lumapit upang batiin siya. Ang lalaking ito ay nagngangalang Yamagata, dating komandante ng Kyatai, ang pinakamalakas na hukbo ng panahon ng Restoration, at isa ring Ishin Shishi. Agad na gustong kausapin ni Yamagata si Kenshin upang hikayatin siyang muling makasama ang kanyang kapwa Ishin. Mga kapatid na Shishi, ngunit ngumiti lang si Kenshin at sinabing wala siyang balak gamitin ang pagpatay upang umakyat sa matataas na posisyon. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Yamagata, ngunit naramdaman ni Kenshin na nakalimutan na ng kasalukuyang sistemang pampulitika ang marangal na layunin ng mga mandirigma, kaya hindi siya makasama. Ikinatwiran ni Yamagata na nagbago na ang panahon, humina na ang panahon ng mga samurai, at sa panahon ng Meiji, ang pagkakaroon ng espada ng walang kapangyarihan ay nangangahulugang walang magagawa. Kalmadong sumagot si Kenshin na sa espadang ito, mapoprotektahan pa rin niya ang mga pinahahalagahan niya, at sapat na yun. Pagkatapos nito, umalis siya kasama si Keoro. Lumapit noon ang hepe ng pulisya at pinayuhan si Yamagata na huwag parusahan si Kenshin, dahil kahit gumamit siya ng espada, napakaligtas naman nito. Sinabi rin niya na si Hidekiri Batusai ay malayo sa mga sabi-sabi. Sa kanilang pagbalik, humingi ng paumanhin si Kenshin kay Keoro sa pagkaputol ng laso nito, ngunit hindi ito nagalit at ipinagpatuloy pa rin ang pag-atas sa kanya ng mga gawain tulad ng dati. Habang naglalakad sila, hinangaan ni Keoro ang marangal na diwa ni Kenshin sa pagliligtas ng mga tao. Sa ibang lugar, naglakad ang batang Mayujan habang inaalala ang kanyang nasaksihan. Sa pagkakataong yon, napansin niya ang isang matandang babae na kapapahulog lang ng pera. Sandaling natahimik si Mayujan, pagkatapos ay pinulot niya ang pataka. Samantala, naisip din ni Kenshin ang batang yon, na pakiramdam niya'y kung hindi nagbago ang panahon, si Mayujan ay maaaring naging isang tunay na samurai. Sa paglubog ng araw, tahimik na pinagmasdan ni Mayujan ang tanawin sa ilog. Na para bang nakapagpasya sa isang bagay, dinampot ng bata ang isang patpat na kahoy at sandaling nagsanay sa pag-indayog nito. Dumating na ang takdang panahon, at muling lumitaw ang mga kontrabidang yon. Diretsyong idineklara ni Mayujan na hindi na siya magtatrabaho bilang magnanakaw at agad siyang pinagmalupitan. Sa kabila ng pagmamalupit, nanatili si Mayujan, desididong hindi na magnanakaw. Naglalakad din si Keoro pauwi, habang iniisip si Kenshin. Habang tinatawid niya ang tulay, napansin niya ang batang nakilala niya kaninang umaga na dinadala, walang malay, ng dalawang malalaking estranghero. Sa punong himpilan ng isang paksayon, itinaas si Mayujan sa ere. Ang tinawag na pinuno ay tumawa lang, mahinang nagsalita, at tinanong kung paano mabubuhay si Mayujan kung hindi siya magnanakaw. Wala nang puwang ang mga samurai dito. Sa panahon ng Meiji, sino pa ba ang may pakialam sa karangalan? Payo niya kay Mayujan na talikuran ang kanyang pagkasamurai at matutong mamuhay ng mapagpakumbaba. Upang patuloy na maging alipors ni Tenishi, agad na dumura ng dugo si Mayujan bilang tugon. Gusto pa rin niyang umalis sa lugar na ito. Galit siyang pinalibutan ng mga natitirang tauhan at pinagbuhatan siya ng kamay habang kalmadong tinatamasa ni Tenishi ang kanyang masarap na pagkain. Pinagbuhatan nila siya ng kamay habang kinukutsa ang mababang katayuan ni Mayujan. Sa pagbanggit ng kanyang pamilya, agad na lumaban si Mayujan. Sumunod ang kanyang ama sa agos ng panahon at pinagtaksilan ang Bakufu. Isinakripisyo niya ang sarili para sa isang mas dakilang layunin. Binawian din ng buhay ang kanyang ina dahil sa tindi ng kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang ama. Ipinamuhay nila ang kanilang buhay ng may pagmamalaki, hindi tulad ng inangkin ng mga taong ito. Isa sa kanila ang nanaga sa sagalit at naghangad na tapusin ang buhay ni Mayujan, ngunit noon din ay puwersahang binuksan ni Kenshin ang pinto at sumugod upang iligtas ang bata. Una, sinubukan niyang humingi sa pamamagitan ng salita para sa pagpapalaya kay Mayujan, hindi nakalimutang magbanta na kung hindi sila susunod, ang lugar na ito ay haharap sa matinding kapahamakan. Si Tenishi ay halos atakihin sa takot na sumang-ayon sa kahilingan, ngunit si Mayujan ay galit na galit. Gusto niyang lumabas sa lugar na ito sa sarili niyang paraan, hindi sa tulong ng iba. Nang makita ang tapang ng bata, ngumiti lang si Kenshin. Malumanay at inalok na gamutin ang kanyang mga sugat bilang paumanhin. Habang pinagmamasdan silang umalis, nais silang habulin ng mga lalaki ngunit pinigilan sila ni Tenishi.
Nakita niya na si Kenshin ay isang tunay na mapanganib na kalaban. Kahit pa dumating ang 500 lalaki, hindi nila ito madaling matatalo, kaya katanggap-tanggap ang pagsasakripisyo ng isang tao. Sa pagbalik, binuhat si Mayujan habang umaagos ang luha ng kawalang magawa. Gusto ng bata na maging mas malakas nang walang tulong ng sinuman. Sa ganoong paraan, sana nailigtas niya ang kanyang mga magulang. Tahimik lang na nakinig si Kenshin sa sinabi ng bata. Matapos maglakad ng ilang sandali, dumating sila sa Kamiya Kashin Dojo. Ipinakilala ni Kenshin si Kaoru kay Mayujan, sinabing mula ngayon, si Kaoru na ang magiging guru niya. Pareho silang kaagad na gustong tumanggi, ngunit ngumiti lang si Kenshin at sinabing na ihanda na niya ang paraan para sa kanila, kaya dapat silang magpalakas ng magkasama. Kinabukasan, nagtipon ang tatlo sa silid sanayan upang magsanay. Ibinigay ni Kaoru kay Mayujan ang isang espadang kahoy, ngunit itinabig ito ng bata, at muling nagsimulang magtalo ng matindi ang dalawa. Balik sa nakaraan, pagkatapos ng insidente sa Peking Batusay, kinabukasan din, 12 ng tao ang lumitaw sa pasukan ng dojo, gustong sumali sa kanilang paaralan. Tuwang-tuwa si Kaoru, ngunit may kutob si Kenshin na may mali. Sa sandaling banggitin niya na hindi naman talaga siya miyembro ng paaralang ito, agad umalis ang lahat. Lalong nainis si Kaoru habang iniisip niya ito, ngunit naniniwala si Kenshin na hindi naman magtatagal ang mga sumali dahil lamang sa kuryosidad. Mas mabuting pagtuunan ng pansin ang pagtuturo sa mga may tunay na motibasyon. Lumapit din si Mayujan, sinabing gusto niyang lumakas. Ano raw ang mapapala niya sa pagsasanay kasama ang isang babae? Gusto niyang matuto ng mga teknik sa espada ni Kenshin. Ngumiti lang si Kenshin at ipinaliwanag na wala siyang intensyon na ipamana ang pinahusay na estilo ng Mitsurugi sa mga susunod na henerasyon. Narito lamang siya bilang isang tagamasid. Patuloy na nagtatalo ang dalawa ng walang katapusan, hindi nalalaman na sa labas, may nagaganap na napakaigting na paghabol. Sa loob ng dojo, patuloy na hinahanap ni Kaoru si Mayujan upang turuan siya, ngunit matigas na tumanggi ang bata na maging miyembro ng paaralang ito, sinasabing mas gusto niyang turuan ang sarili. Idinagdag pa niya na wala ng ibang miyembro dito, marahil dahil wala namang gustong magpaturo sa kanya. Saka, 2 estranghero ang tumakbo papasok sa dojo. Nang makita sila, si Kaoru, agad silang lumapit. Tila magkakakilala sila. Sumusunod naman sa likod ang 2 malalaking lalaki na sinusubukang huliin sila. Agad na ginamit ni Kaoru ang kanyang espada upang harapin ang 2 humahabol. Pagkatapos ay tinanong ang 2 dating miyembro ng Kamiya School. Ipinaliwanag nila na ilang araw na ang nakalipas, nakasagupa sila ng isang grupo ng mga lasing na nanggugulo sa lungsod at sinubukan nilang pigilan ang mga ito. Ngayon, bumalik ang mga taong yun para maghiganti. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang isa pang grupo na gustong harapin sila. Walang sabi-sabi, agad na ipinasok ni Kaoru ang lahat sa loob at ikinandado ang pinto. Sa labas, lumitaw si Hachi Isuka, ang pinuno ng gang na Hishamonj, tila gustong makipagharap sa kanila. Kinilala ni Kaoru ang grupong ito na mas malala pa kaysa sa Yakuza. Ang sitwasyon ay malubha dahil si Kenshin ay namimili. Galit na ibinunyag ni Mayujan ang 2 dating miyembro. Nangangamoy alak na sila mula nang dumating sila. Ang mga lasing na nanggugulo ay malinaw na ang 2 ito, hindi ang gang na Hishamonj. Agad na nakonsensya ang 2 at umamin na ikinagulat ni Kaoru. Sa labas, gumamit si Hachi Isuka ng putok ng kanyan upang buksan ang mga pinto ng dojo. Mula sa kanilang mga salita, nalaman ni Kaoru na ang kanyang mga dating alagad. Nalasing, nanggulo gamit ang mga espada, at nakasugat pa ng isang tao. Nagalit si Mayujan para sa kapakanan ng paaralan, iniisip na tunay na mga duwag ang mga taong ito. Nang makitang sumugod ang mga lalaki, gusto ni Mayujan na ibigay ang 2 nagkasala sa halip na protektahan ang mga ito. Ngunit nais ng pinuno ng gang na pagbayarin ang lahat dahil sa pagtatago ng mga kriminal. Inilapag ni Kaoru ang kanyang espada at humakbang pasulong, nagnanais na tanggapin ang parusa para sa kanyang mga dating disipulo. Palabas na sana siya, agad na sumugod si Mayujan at itinulak palayo ang pinuno para protektahan niya. Dahil dito, lalo pang nagpersige ang gang ng Hishamonj na harapin ang lahat. Sa kabutihang palad, bumalik si Kenshin sa tamang oras. Matapos marinig mula sa mga tauhan ang tungkol sa lakas ni Kenshin, hindi ito pinaniwalaan ng pinuno at agad na ipinutok ang kanyang kanyan.
Agad ginamit ni Kenshin ang kanyang espada upang madaling hatiin sa dalawa ang bala ng kanyan. Agad natakot ang pinuno at ipinag-utos sa kanyang mga tauhan na umatras. Matapos marinig ang lahat, sinabi lamang ni Kenshin sa dalawang dating miyembro na umalis at kalimutan na naging miyembro sila ng lugar na ito, at huwag nang humawak pa ng espada. Bagamat nalungkot, pinayuhan pa rin sila ni Keiro na magpatingin sa doktor. Pagkatapos ng insidenteng ito, labis na nabalisa si Keiro. Pinayuhan lamang siya ni Kenshin na magpalakas ng loob dahil hindi laging magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ay lumapit si Mayujan. Yumukod ang batang lalaki sa harap ni Keiro, kumuha ng espada, at tinanggap siya bilang kanyang guro. Lubos na naantig si Keiro. Opisyal na naging guro at estudyante ang dalawa, at naging miyembro si Mayujan ng lugar na ito. Ngumiti si Kenshin nang may kasiyahan. Nagsimula ang bagong araw kung saan nagsasanay si Mayujan ng paggamit ng espada habang nagpuputol naman si Kenshin ng panggatong. Naiinis si Mayujan dahil sa tunog ng pagpuputol ng kahoy ni Kenshin ang gumambala sa kanya. Nagtanong pa siya kung hindi ba masyadong maporma ang paggamit ng espada sa pagputol ng panggatong. Habang nag-uusap sila, masayang pumasok si Keiro na ipinapahayag na hindi na nila kailangang mag-alala sa gastusin sa pamumuhay ng dojo. Nakahanap siya ng pinta ng kanyang lolo, isang napakagaling na pintor ng tinta, at planong ibenta ito para kumita ng pera para sa lahat. Humalakhak si Mayujan at may sinabi na nakapagpangiti ng matamis kay Keiro bago niya ito ipadala sa impyerno. Isinantabi ang kaguluhan, sabik na gustong ilabas ni Keiro ang lahat para sa isang masaganang kainan. Ang panahong Meiji ay nagdala ng maraming mga inobasyon sa Japan, kabilang ang maraming pagkain na naipakilala sa panahong ito. Kabilang sa mga bagong pagkain ito ay ang beef hot pot. Sa kainan, isang grupo ng kalalakihang lasing ang patuloy na kumakain ng malakas at maingay na nag-uusap, na nakakaabala sa lahat. Patuloy nilang binabanggit ang mga salitang tulad ng demokrasya at kalayaan na parabang sila ay eksperto. Sa sandaling yun, pumasok si Keiro at ang iba pa sa kainan upang kumain. Ang espada ni Kenshin sa kanyang baywang ay nakakuha ng atensyon ng isang misteryosong tao sa kainan. Narinig din ng tatlo ang sinasabi ng mga lasing ngunit hindi sila nagbigay pansin, nakatuon lamang sa kanilang pagkain. Sakto pagka-order nila, isang bote ng steak ang lumipad, diretso sa ulo ni Kenshin. Nagsimulang magkagulo ang mga lasing na lalaki matapos ang walang katapusang pagtatalo nila. Galit na tumayo si Mayujan at pinagalitan sila, hinihinging humingi sila ng tawad kay Kenshin at umalis. Tumayo rin ang mga lalaki upang makipagtalo pabalik at nais na gumamit ng lakas para ayusin ang mga bagay-bagay. Lumapit ang may-ari ng restaurant upang mamagitin, ngunit itinulak siya ng mga ito nang walang pakundangan palayo. Bago pa sila makagawa ng anuman, isang binata ang samalo sa kanya sa tamang oras. Ito ang kaparehong tao na nagmamasid kay Kenshin kanina. Agad na ninais ng mga lalaki na harapin ang mabuting Samaritano. Hindi natakot ang binata at simpleng inunat ang kanyang mga braso at binti, tila isang hanggal ang kakagulo lang sa isang baliw. Dinala ng magkabilang panig ang laban sa labas habang sumunod ang grupo ni Kenshin upang manood. Hindi sang-ayon si Kenshin sa paggamit ng labanan upang lutisin ang problemang ito, ngunit dahil hindi sila kasali, nanatili siyang tahimik. Isa sa mga lalaki ang sumugod muna, itinago ang armas sa kanyang kamay upang sumalakay ng palihim, ngunit nanatiling matatag ang binata nang walang gallows. Sa halip, ang sariling braso ng kontrabida ang nahiwa ng sarili niyang sandata. Sa sumunod na pagsugod, simpleng kinadyut lang ng binata ang kanyang daliri upang patumbahin ang isang iyon. Ito, sa pagkakataong yun, nagtangkang sumalakay ang isa pang lalaki gamit ang espada. Doon lang humakbang si Kenshin para harangin siya. Sa huli, umalis ang grupo ng may kahihiyan, nagtutulungan habang papalayo. Pagkatapos, lumapit ang mabait na binata para makipag-usap sa grupo ni Kenshin. Pinuri niya si Kenshin bilang isang mabuting tao na hinayaan ang sarili niyang tamaan ng bote ng steak sa halip na umiwas, dahil kung umiwas siya, si Keiro ang matatamaan. Nagpahayag ang binata ng interes na magkaroon ng isang palakaibigang laban sa kanya, ngunit ngumiti lamang si Kenshin at tumanggi. Ang binata ay casual na nagpaalam at umalis. Hindi nakalimutang magpakilala at sabihin ang kinaroroonan niya bago niya sila iwanan sa lubos na pagkalito. Nang gabing yun sa isang bahay sa labas ng syudad,
Ang mabait na binata mula sa umaga ay tumatanggap ng misyon na puksain ang isang tao. Ang mga nagbibigay ng misyon ay sina matandang Keihei at Gohei, na nakatakas mula sa kulungan upang makarating dito. Hindi niya balak tanggapin ang misyong ito, ngunit nang marinig niya ang sinabi ni matandang Keihei, agad itong tinanggap ng may sigasig ng binata na si Zanza. Matagal na niyang gustong kalabanin ang maalamat na si Himura Berose. Makalipas ang 2 linggo, matapos tanggapin ang misyon, si Zanza ay hindi pa rin kumikilos, na labis na ikinainis ni Gohei at Keihei, ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw si Zanza. Hindi pa siya kumikilos dahil hindi pa sapat ang init ng kapaligiran. Ang taong pinili ni Keihei upang ipagkatiwala ang kanyang pag-asa ay si Zanza, isang propesyonal na manggugulo na kilala sa buong mundo ng krimen sa Tokyo sa pakikipaglaban para sa iba. Siya ay isang mapagmataas na lobo na walang kinikilalang limitasyon, ngunit tunay na makapangyarihan. Samantala, nagpapahinga ang lahat sa Kamyokasen Dojo nang lumitaw si Zanza sa tarangkahan kasama ang kanyang lihim na sandata. Ipinaliwanag ni Zanza na dumating siya bilang isang propesyonal na manlalaban at nais labanan si Kenshin bilang ang Isshin Shishi Himura Berose. Masusing sinaliksik ni Zanza si Kenshin. Alam niya na aktibo si Kenshin mula humigit kumulang 14 hanggang 19 na taong gulang, nagsimula bilang isang tunay na mamamatay tao bago kalaunan kumilos bilang isang gerilyang espadachim, pagkatapos ay mabilis na naglaho matapos ang tagumpay sa Toba Fushimi upang mamuhay sa ilalim ng bagong pagkakakilanlan. Inimbestigahan ni Zanza ang lahat para talunin si Kenshin, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya matuklasan ang mga ugat na sanhi at motibasyon sa likod ng mga aksyon nito. Kaya't naparito siya upang harapin ito ng direkta. Sa malayo, sina Gohei at nagmamalaki si Keihei habang pinanunood mula sa malayo. Hindi nag-aalala si Keihei na matatalo si Zanza. Kahit pa, tiyak na masusugatan ni Zanza si Kenshin, at rurusko sila upang tapusin ito kapag natapos ang laban. May baril pang ang nakahanda si Keihei para dito. Sa loob ng bakuran, tinanong ni Kenshin ang motibo ni Zanza. Naalala ni Zanza ang kanyang nakaraan ngunit wala siyang sinabi, iginiit lamang niya ang pakikipaglaban kay Kenshin. Binanggit din niya na kinamumuhian niya ang Isshin Shishi, ang mga mapagkunwari na gumamit ng pangalan ng katarungan upang gumawa ng kasamaan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tinanggap ni Kenshin ang hamon. Tinanong din niya kung ang mga nasa likod nito, misyon ay ang grupo ni Keihei at tinawag sila upang magpakita. Sa ilalim ng panggigipit ng 2 lalaki, wala nang nagawa sina Gohei at Keihei kundi tumayo. Inagaw ni Zanza ang baril mula kay matandang Keihei, na ikinagalit niya ng labis. Nang makita si Keoro na papalapit, lalo pang nagalit si Keihei. Gusto pa rin niyang mabawi ang lupain na ito. Narinig ito ni Keoro at nanahimik sa kalungkutan. Lumipat sina Zanza at ang lahat sa ibang lugar na mas angkop para sa paglaban. Sa daan, tinanong ni Kenshin si Miyajan kung ayos lang ba siya. Hindi gaanong nagulat si Miyajan at tinanong lang kung sigurado si Kenshin na mananalo siya. Napakalakas ng sibat na yon, sinabi ni Zanza na hindi iyon sibat. Dumating ang magkabilang panig sa pampang ng ilog na iilan lang ang dumadaan. Doon lang inilabas ni Zanza ang kanyang sandata, ipinakikilala ang kanyang tunay na pangalan bilang Segara, na kilala sa ilalim ng lupa bilang Zanza. Ang sandata ay isa ring zamba, isang malaking espada na nilikha bago ang panahong Warring States, labis na mabigat at napakabihira. Kalmadong binunot ni Kenshin ang kanyang maliit na espada at mabilis silang nagpwesto, handang lumaban. Sa sandaling umatake si Zanza, ginamit ni Kenshin ang kanyang bilis upang lumitaw sa likuran niya at sa isang hampas ay pinatalsik siya palayo. Nang tila tagumpay na ang naging panatag, kalmadong lumitaw si Zanza mula sa ulap ng alikabok, kinuha ang kanyang espada at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Noon lamang naalala ni Keoro. Ang taong ito ay hindi umasa sa kanyang espada kundi lumaban gamit ang labis na pisikal na lakas. Hindi na sorpresa o natinag si Kenshin. Siya ay simpleng muling itinaas ang kanyang espada. Kampante si Gohei nang ipinaalala ni Keihei sa kanya na huwag masyadong maagang magdiwang. Ang zamba rin ay madaling naitaboy ni Kenshin, kaya napakababa pa rin ang tsansa ni Zanza na manalo. Nakabuo na siya ng bagong plano upang talunin si Kenshin. Tunay ngang isang tusong matandang mapanlinlang. Nagpatuloy ang magkabilang panig sa kanilang ikalawang round. Muling sumugod si Zanza ng buong lakas.
Mabilis na umiwas si Kenshin, umupo pa sa talam para harangin ang mga atake bago kontrahin si Zanza. Binalaan ni Kenshin na walang laban ang espada ni Zanza dito, pagkatapos ay mabilis na naglunsad ng serye ng kombinasyong atake sa dibdib, na nagpatalsik kay Zanza. Matagal nang nakita ni Kenshin ang kahinaan ng malaking Zamba na ito. Bagaman nakakatakot, ito rin ay mabigat at mahirap gamitin, na nangangahulugang ang gumagamit ay makakapag-indayog lang pataas o humiwa pababa. Ang tiyak na pagkalkulang ito, muling pinagtimbang ni Zanza si Kenshin at ang lakas nito. Ayaw nang magpatuloy pa ni Kenshin ng isa pang laban. Pinayuhan niya si Zanza na huwag nang makipaglaban ng walang kabuluhan at sumuko na ng maaga upang matapos na ang lahat. Nakahiga sa lupa, bumalik ang alaala ni Zanza sa Tosendo, 10 taon na ang nakalipas. Ang hukbong Sekiho, ang taliban ng militar, ay naglalakbay sa lahat ng dako upang magkalat ng balita sa buong Japan na ang pagsali ng Ishinshishi sa pamahalaan ay magdudulot ng pagbaba ng kanilang buwis ng kalahati. Ang lahat ng mamamayan ay lubos na iginagalang ang hukbong ito at ang magandang balita na kanilang dala. Si Zanza, na bata pa noon, ay kasama nilang naglakbay. Squad 1 ng Sekiho ay pinamunuan ni Segara Suso. Nakarating sila sa hilagang bahagi ng Tosendo. Habang nagpapahinga ang hukbo sa isang maliit na rural na lugar, nagkaroon ng pagkakataong makipag-usap si Zanza kay Kapitan Segara. Pinagmamasdan ng lalaking ito ang payapang pamumuhay ng mga tao rito. Pinahahalagahan niya ang bagong panahong ito kung saan wala ng pagkakaiba-iba sa uri, kung saan pantay-pantay ang lahat ng nilalang, at kamangha-mangha na ikakalat ng Sekiho ang mensaheng ito. Pagkatapos ay tinanong ni Zanza si Segara kung, matapos ang mga reforma kung saan pantay-pantay ang lahat ng nilalang, maaari bang magkaroon ng apelyido ang isang batang magsasaka na tulad niya? Gusto niyang kunin ang pangalang Segara. Nagkwentuhan ang dalawa, masaya, ngunit hindi nagtagal ang kanilang masasayang araw bago natanggap ng Sekiho ang balita na ang kanilang hukbo ay tinatatakan bilang huwad na hukbo ng pamahalaan at dinadakip at pinaghahanap ng gobyerno. Hindi sila makapaniwala na sila'y pinagtaksilan at pinabayaan, at ang balita tungkol sa pagbawas ng buwis na ipinagkatiwala sa kanilang ipalaganap ay isang kasinungalingan. Dahil sa sitwasyon, wala nang ibang nagawa si Segara kundi ipadala ang kanyang hukbo sa punong tanggapan sa Shinesua upang linawin ang mga bagay-bagay. Kinailangan ni Zanza at ng kanyang kaibigan na manatili dahil napakadelikado. Matapos ang ilang araw ng paghihintay, dinala ng kaibigan ni Zanza na si Katsuhira. Masamang balita, ang kapitan ay namatay. Sa sentro ng nayon kinilabutan si Zanza nang makita ang sinapit ni Segara. Siya ay pinaslang dahil sa pagpapakalat ng huwad na hukbong Sekiho ng maling impormasyon, at ang kanyang sinapit ay ipaparada sa lahat ng dako upang ipahayag ito. Pagbalik sa kasalukuyan ng mga alaala na ito ay nagbigay kay Zanza ng lakas upang bumangon at magpatuloy sa pakikipaglaban. Ang trahedyang nakaraan na yun ay nagpasan kay Zanza ng karakter ng kasamaan at nagpaduda sa mismong hustisya. Nagulat si Kenshin nang marinig ang pangalang hukbong Sekiho. Sinamantala ni Zanza ang sandaling ito upang sumugod at itulak siya paatras. Nang makita ang pagkakataon, agad kinuha ni Keihei ang baril at pinaputukan ng diretsyo si Kenshin. Lumabas na higit pa sa isa ang kanyang baril, ngunit sa sandaling yun, tumayo si Kenshin na walang gallows. Nagawa niyang gamitin ang kanyang espada upang harangan ang bala sa tamang oras. Agad nagpalit ng plano si Keihei at itinutok ang baril kina Koyoro at Mayajan, habang papalapit si Gohei upang pigilan sila. Humawi ang Zanbato ni Zanza. Hindi na naging malumanay si Kenshin sa pagkakataong ito. Agad niyang ginamit ang kanyang espada upang harapin ang tusong matanda. Muling dinampot ni Zanza ang kanyang espada, gustong magpatuloy. Inihanda rin ni Kenshin ang kanyang espada, handa nang magpatuloy sa laban. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Zanza ang puwersang sentripugal upang dagdagan ang lakas ng kanyang pag-ikot. Sa lahat ng taon ng kanyang paggawa ng masama, tanging lumakas lamang ang nais ni Zanza upang talunin ang Ishinshishi at ipaghiganti ang Sekiho ng nakaraan. May malalim siyang pagkamuhi para sa mga kasuklam-suklam na Ishinshishi. Sa pagharap sa hampas ng espada ni Zanza, matinding tumugon si Kenshin. Matapos maitapon ng Zanbato, ginamit ni Kenshin ang isang malakas na atake upang patumbahin ang kanyang kalaban. Habang nagtatapos ang laban, lumingon si Kenshin upang tumawag ng doktor para gamutin si Zanza,
Ngunit patuloy si Zanza sa pagpipilit. Sa pagpapatuloy ng laban, sa harap ng kanyang katigasan ng ulo, nilapitan lang siya ni Kenshin at sinuntok, paalala na ang kaaway ng Sekiho ay kailanman hindi ang Ishin Shishi. Dapat niya itong pag-isipang mabuti. Mula sa malayo, sumigaw si Koyoro na hindi Ishin Shishi si Kenshin gaya ng sinasabi ni Zanza. Sumigaw din si Mayujan na poprotektahan niya si Kenshin kung gusto pa ring lumaban ni Zanza. Nabigla si Zanza sa kanilang mga salita. Marahang sinabi ni Kenshin sa kanya na hindi pa tapos ang restorasyon ng Meiji. Nasa panahon pa rin sila ng Meiji. Ang mga tila masaya ay aktwal na nabubuhay sa panahon ng pang-aapi sa uri. Siya mismo ay isa lamang tao na nagsisikap bumawi para sa mga biktima na nasawi sa kamay ni Hidekiri Badosai. Nagulantang si Zanza. Naalala niya ang nakaraan, tungkol kay Kapitan Segara noong panahong yun. Ang sinabi ni Kenshin ay tunay na kahawig ni Segara, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang pigira ng kapitan sa pamamagitan ni Kenshin. Saka lamang tinanggap ni Zanza ang kanyang pagkatalo at bumagsak. Tahimik siyang humingi ng tawad sa matandang kapitan dahil sa pagkaligaw ng landas, at humingi ng tawad sa sarili dahil sa pagkalugmok. Lumipas ang isang bagong araw. Panandali ang binanggit ni Koyoro ang kaawa-awang kalagayan ni Zanza. Kapwa sina Koyoro at pinayuhan ni Mayujan si Kenshin na huwag malungkot sa sinabi ni Zanza. Hindi naman talaga siya ganoon kasamang Ishin Shishi. Ngayon, pumunta silang tatlo muli sa kainan ng beef hot pot upang magdiwang, ngunit sa labas pa lang ng pinto ay nakita nila ang tatlong lasing na dating naroon na nakahiga sa bakuran. Ang nakipaglaban sa kanila ay si Zanza, na ngayon ay balot ng benda. Tinanong ni Kenshin kung bakit hindi niya inaalis ang masamang simbolo sa kanyang likod. Sinabi ni Zanza na matagal nang nasa kanya ang kanyang pagkatao kaya hindi ito maaaring burahin kaagad. Sinabi rin niya na susuriin niyang mabuti si Kenshin upang makita kung siya ay tunay na isang mabuting Ishin Shishi. Sinabi ni Zanza na hindi na niya gagamitin ang pangalang Zanza. Tutal, sirang-sira na ang espadang yon, at tinalikuran na niya ang pakikipaglaban. Ngayon, Segara na lamang siya. Mabilis silang naghiwalay ng landas sa labas ng tindahan, bawat isa'y nagsisimula ng bagong paglalakbay. Patuloy na pumupunta si Segara sa dojo ng Kamiya Kashin para makikain. Sa harap ng napakapangit na inihaw na isda ni Koyoro, tanging si Kenshin lang ang ngumiti at pinuri ito bilang masarap. Galit na tinanong ni Koyoro kung ano ang ginagawa ni Segara rito. Sinabi lang ni Segara na wala siyang trabaho at wala ng pera. Kaya natural lang na pumunta siya rito para kumain ng libre. Habang sila ay nag-uusap, biglang nagpakita ang hepe ng pulisya na sinabing gusto niyang makipag-usap kay Himura, na kilala rin bilang Kenshin. Gusto niyang humingi ng tulong sa kanya. Pagpasok sa bulwagan ng mga ninuno, unang hiniling ng hepe ng pulisya sa lahat ng naroroon na panatilihing lihim ito para sa dangal ng puwersa ng pulisya, sa kanya binanggit ang pangunahing usapin. Gusto niyang talunin ni Kenshin ang isang kriminal. Ang taong ito ay karaniwang kilala bilang Kurug-asa. Kasalukuyan niyang tina-target ang Ishin Shishi na aktibo sa pananalapi, politika, at pamahalaan. Siya ay isang bihasang espadachim na hindi pa natatalo kailanman. Inakala ni Koyoro na ang taong ito ay isang revolusyonaryo na nagnanais upang magsimula ng pag-aalsa, ngunit ipinaliwanag ng hepe ng pulisya na si Kurug-asa ay isang tao na talagang mahilig pumatay. Mas marami siyang pinapatay, mas nasisiyahan siya. Ang taong ito ay lumitaw sa Shizuoka 2 buwan na ang nakakaraan, at mahigit 100 tao na ang nawalan ng buhay o malubhang nasaktan. Hindi makayanan ng pulisya si Kurug-asa dahil inaatake niya sila bago pa man nila mahugat ang kanilang mga baril. Bukod pa rito, may kakayahan siyang paralisahin ang mga tao. Nang marinig ito, nakilala ni Kenshin ang teknik ng espadang ito. Pinaniniwalaan niya na ang taong ito ay uhaw sa dugo na may pusong bakal at bato at hindi dapat umiiral sa mundong ito. Lumipat ang tagpo sa ibang lugar. May isang matabang lalaki na mayabang na nagsabing hindi niya kailangan ng proteksyon ng pulis. Nakaligtas siya sa Meiji Restoration. Ano ang alam ng mga hamak na pulis? Bukod pa rito, nakakakuha na siya ng mas mahuhusay na bodyguard. Hindi siya mapaniwala ng hepe ng pulis at tanging yumuko na lamang ito. Sa sandaling yun, dahan-daang pumasok si Kenshin upang batiin siya, kasunod si Segara. Ang matabang lalaking nagngangalang Tani at ang kanyang mga kasama ay natakot nang makita sila.
Hindi na nang ahas si Tani na maging pabaya. Agad siyang pumayag na manatili at bantayan siya nina Kenshin at Segara, ang kanyang mayabang na saloobin. Tuluyang nawala, dumilim at pinalibutan na ng pulisya ang buong gusali. Habang naghihintay, naglaro ng Go sina Kenshin at Segara at nag-usap-usap. Ipinaliwanag ni Kenshin na ayaw niyang gamitin ang pangalang Badosai, ngunit hindi niya maaaring ipikit ang mga mata niya sa pagdurusa ng lahat. Sumama lang si Segara dahil gusto niyang makipaglaban. Tinanong naman ni Segara ang tungkol sa teknik ng espada ni Kirigasa na nabanggit ng hepe ng pulisya kanina. Ipinaliwanag ni Kenshin na narinig lang niya ang bulong-bulungan 10 taon na ang nakakaraan. Bigla, may umalingaw-ngaw na mga sigaw mula sa labas. Agad na sina Segara at Kenshin, dali-daling lumabas, handang lumaban, hindi nakalimutang hilahin si Tani sa isang sulok upang maging ligtas. Tamang-tama nang inaasahan nilang pumasok ang kalaban sa pangunahing pinto, nakatayo na si Kirigasa sa bintana, madaling nalabanan ang ilang hanggal sa labas. Sa dojo, hindi makatulog si Keiro dahil sa sobrang pag-aalala, kaya lumabas siya upang hintayin sila. Pagbalik sa mansyon, ngumiti si Kirigasa ng mayabang na tila sigurado na ang tagumpay. Nakaharap sa napakalakas na presensyang ito, inutusan ni Kenshin sina Segara at ang iba pa na protektahan si Tani habang siya naman ay lalabanan si Kirigasa. Ngunit pagkatapos ay sumigaw si Tani sa kanyang mga bantay katawan na umusad. Pasulong at lumaban para protektahan siya. Ngumiti si Kirigasa ng may kagalakan. Ang lahat ng sumugod ay agad nawala ng buhay. Nang gilalas si Segara sa bilis at kapangyarihan sa harap niya, agad niyang sinabihan ang lahat na umatras. Ngunit sa sandaling yun, ginamit ni Kirigasa ang kanyang teknik sa lahat para hindi na sila makagalaw. Maliban sa mahihinang bodyguards na nanigas, nakakakilos pa rin si Segara bagamat may matinding hirap. Sinamantala ni Kenshin ang sandaling ito para sumugod kay Kirigasa, ngunit mabilis siyang nasugatan sa kamay. Hindi natakot si Kenshin. Naalala niya ang tsismis mula 10 taon na ang nakalipas tungkol sa isang lalaki na kabilang sa walang paksayon, isang mamamatay tao mula sa nayon ng Hidekiri na nagngangalang Yudo Jane. Alam din ni Kirigasa ang pagkakakilanlan ni Kenshin bilang Himuro Batesai. Muli niyang ginamit agad ang teknik ng pagpaparalisa, ngunit madali itong napigilan muli ni Kenshin. Sinisamantala ni Kirigasa ang pagkakataon para lumiko at harapin muna si Tani upang makumpleto ang kanyang misyon. Sa kritikal na sandaling ito, mabilis na nakawala si Segara mula sa salamangka at sumugod upang protektahan si Tani. Bagaman siya mismo ay nasaksak, ginamit ni Kenshin ang pagkakataong ito upang atakihin si Kirigasa at sirain ang teknik nito ng pagpaparalisa. Mabilis na umatras si Kirigasa. Nagpasya siyang magbago. Ang kanyang target mula kay Tani ay kay Kenshin at nangako na magkikita muli sila sa lalong madaling panahon upang ipagpatuloy ang kanilang laban. Nag-alala ang hepe ng pulisya para kay Kenshin, ngunit naisip ni Kenshin na ito ay sa katunayan ay maganda. Bahagyang naunawaan ni Segara na ito ang dahilan kung bakit tinanggap ni Kenshin ang kahilingan ng hepe ng pulisya. Sinabi lang ni Kenshin na nabigo ang misyon. Ang taong yun ay hindi karaniwang kalaban. Bagaman ito ang insidente na may pinakakakaunting kaswalidad sa mga insidente ng karahasan ni Kirigasa, hindi nalulugod si Kenshin dahil hindi niya naharap ang utak. Nagtanong si Segara tungkol sa teknik ni Kirigasa. Ipinaliwanag ni Kenshin na ito ay isang sining ng espada na nabuo mula sa 3 hugis ng karakter, 1, 8, at 10. Pinagsama upang lumikha ng isang sobrang mapanganib na sukdulang pamamaraan na tanging ang lumikha lamang nito ang makakagamit. Mula sa labanang yun, napansin ni Kenshin na hindi ginagamit ni Kirigasa ang teknik sa mga umaatake sa kanya, kundi sa mga nawalan na ng kagustuhang lumaban o gustong tumakas. Nanatiling optimistiko si Segara, naniniwalang kakayanin ni Kenshin ang lahat. Sinabi ni Kenshin na 10 taon na ang nakalipas, nanumpa siya na hindi na muling papatay, samantalang patuloy si Kirigasa na kumikitil ng buhay. Hindi pantay ang balanse. Naalala niya ang tsismis 10 taon na ang nakalipas. May nagsabi na miyembro si Kirigasa ng Shinsengumi, ang pinakamakapangyarihang paksayon sa panig ng Bakufu at matinding kaaway ng Ishin Shishi, ngunit tumalikod siya at muling lumitaw sa ilalim ng Ishin Shishi. Ito ay isang taong kumilos dahil lamang sa pagkauhaw sa dugo at may napakalaking kapangyarihan, tunay na mahirap harapin. Nagpasya si Kenshin na kailangan niyang labanan si Kirigasa.
Hiningi lamang niya kay Segara na tulungan siya sa isang bagay. Sa madaling araw, bumalik si Segara sa dojo at nakita si Kaoru na naidlip sa bakuran. Pagkagising at hindi nakita si Kenshin, ipinaliwanag ni Segara na si Kenshin ay naging puntirya na at hindi na darating dito. Hiniling niya kay Segara na alagaan ang lahat habang siya ay wala. Naunawaan ni Kenshin na ang mga mamamatay tao noong Bakumatsu ay karaniwang kumikilos malapit sa ilog, kaya doon siya nagpunta upang hanapin si Kirigasa. Nang marinig ito, agad na gustong hanapin ni Kaoru si Kenshin upang tulungan siya. Binalaan siya ni Segara na huwag kumilos ng padalos-dalos. Hindi lang gusto ni Kaoru na pumunta doon upang tulungan si Kenshin. Nag-alala rin siya na pagkatapos ng laban, aalis si Kenshin at hindi na babalik pa. Tutal, isa lang siyang lagalag. Sino ang makakaalam kung kailan siya darating o aalis? Wala nang nagawa sina Mayajan at Segara kundi panoorin si Kaoru na lumingon at umalis. Sa tabi ng ilog, tahimik na nakaupo si Kenshin, naghihintay. Ngunit ang dumating ay hindi si Kirigasa, kundi isang galit na Kaoru. Nais ni Kaoru na manatili at maghintay kasama si Kenshin. Sinabi ni Kenshin na kung kailangan niyang lumaban habang pinuprotektahan ang iba, hindi siya mananalo. Sandaling tumahimik si Kaoru, pagkatapos ay kinalas ang tali ng kanyang buhok at ibinigay ito kay Kenshin bilang tanda ng pangako. Ngumiti si Kenshin at tinanggap ito, nangangakong ibabalik ito sa kanya. Sa sandaling yun, biglang lumitaw si Kirigasa na parang multo, kinuha si Kaoru at mabilis na lumayo sakay ng bangka. Agad na humabol si Kenshin, ngunit hindi sapat ang kanyang bilis. Naghagis si Kirigasa ng isang sulat sa kanya na nagtatakda ng petsa ng kanilang labanan bago siya umalis. Ang kilos na ito ay tanging, nagpalalim sa galit ni Kenshin. Nang gabing yun, maingat na binasa ni Kenshin ang sulat at pagkatapos ay pinunit-punot ito. Dahan-dahan siyang nagtungo sa itinakdang lugar ng pagpupulong sa kailaliman ng kagubatan sa hating gabi. Walang pagpupulong, walang pagbabalik. Sa ibang dako, kampanteng sinindihan ni Kirigasa ang isang sigarilyo habang naghihintay kay Kenshin, kasama si Kaoru na hindi makakilos sa isang sulok sa loob ng isang alaalaang bato. Ginawa niyang bihag si Kaoru pangunahin upang galitin ang Himuro Badosai sa loob ni Kenshin, upang ibalik siya sa pagiging mamamatay tao niya noong una. Ang paraan ng pakikipaglaban ni Kenshin ngayon, madali siyang mapapatay ni Kirigasa, at hindi yun magiging interesante. Lahat, patuloy na ipinipilit ni Kaoru na hindi magiging ganoong tao si Kenshin. Tunay siyang napakabait na tao, malayo sa mga pinagsasabi ng kontrabidang ito. Ngumiwi lang si Kirigasa sa mga salita ni Kaoru, sinasabing wala siyang alam tungkol kay Hidekiri Badosai, at mas marami pa siyang alam na nakakagulat na katotohanan. Si Kenshin ay minsang isang tao na ang pangalan pa lang ay nagdulot ng matinding takot sa mga tao, isang tao na hindi nag-aatubiling magdulot ng kamatayan sa kanyang mga kaaway. Ang unang beses na nagkita sila, si Himuro Badosai at Kirigasa, ay sa Kyoto noong panahon ng Bakumatsu, kung kailan wala pa silang maging mga lagalag pa, dahil magkatunggali, agad silang sumugod sa isa't isa sa isang labanang walang awa. Ang lahat ng kanyang mga tauhan ay natalo ni Kenshin sa isang iglap, ngunit noon, agad na umalis si Kenshin sa halip na tapusin si Kirigasa. Ang pagsaksi sa lamig ng dugo ni Kenshin noon ay nagbigay kay Kirigasa ng matinding pananabik. Iyon ang bahagi ng nagtulak sa kanya upang pumatay sa kapwa kakampi at kalaban, naging isang mamamatay tao na walang damdamin tulad ni Kenshin. Ngayon, dalawang mamamatay tao na nagtatapos ng buhay ng isa't isa ay magiging kahanga-hanga. Gusto niyang ayusin ang labanan dito, at kung mapatay niya, si Kenshin, mas mainam nga. Hindi na hinayaan ni Kirigasa si Kaoru na magsalita pa ng mga salitang walang muwang. Nais niyang saksihan nito ang lahat ng personal. Saktong pagpatak ng hating gabi, dumating si Kenshin na may matalim na ekspresyon at mga matang nanunuot. Hindi na niya pinanatili ang kanyang payapang anyo, kundi mabilis na humugat ng kanyang espada, itinutok ang matalim na talam nito sa kanyang kalaban, handang lumaban agad. Nang maging handa na, pareho silang sumugod sa isa't isa para sa isang duelo ng espada. Tila magkapantay ang kanilang lakas. Ang mga teknik ni Kirigasa ay hindi nagawang pabagsakin si Kenshin, ngunit ang masaksihan ng isang ganoong kalamag na Kenshin ay ikinagulat. Kaoru ng labis. Si Kenshin ang unang tinamaan ng gamitin ng kalaban niya hindi lamang isa kundi dalawang espada,
na nakasugat sa kanyang balikat. Sinamantala ng kalaban ang sandaling pagkalito ni Kenshin. Naramdaman ni Kirigasa na hindi pa ito sapat na kapanapanabik dahil hindi pa nailalabas ni Kenshin ang kanyang buong kapangyarihan, kaya ginamit niya ang kanyang teknik ng pagpapamanhid kay Keoro, na naging dahilan upang mahirapan siyang huminga sa loob ng 2 minuto. Sapat na oras para mawalan ng buhay ang isang tao, lalo pang nagalit si Kenshin sa lalaking nasa harapan niya. Agad niyang tinamaan si Kirigasa sa mukha, at nabasag ang kanyang ilong. Ang matamaan ay lalo lamang nagtulak kay Kirigasa, mas nalugod sa kilos ni Kenshin. Muli niyang inayos ang kanyang ilong at tumayo. Sa sandaling sisilakay na sana siya, gumamit si Kenshin ng isang teknik upang mapilitang wakasan ni Kirigasa ang pagkakapigil kay Keoro. Subalit sinabi ni Kirigasa na mailigtas lamang si Keoro kapag nailigtas niya ang sarili, o kapag ang nagpakana ng sumpa ay tuluyang nasupil. Ngunit, sa sitwasyong ito, tila wala ng pagpipilian si Kenshin kundi wakasan ang kalaban sa kanyang harapan, ngunit nangangahulugan iyon ng pagtataksil sa kanyang sariling panata. Sa sandaling ito, naglagay si Kirigasa ng isang napakalakas na self-suggestion sa sarili upang ilabas ang lahat ng nakatagong kapangyarihan ng kanyang katawan. Mayabang na si Kirigasa, idineklara niya ang sarili bilang pinakamalakas, at bilang respeto kay Kenshin, gagamitin niya ang kanyang pinakamakapangyarihan at nakakapuot na teknik upang wakasan ang kanyang kalaban. Pagkatapos ay isinuksok ni Kenshin ang kanyang balisong na may baligtad na talam, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na halos gustong-gusto niyang saktan si Kirigasa ng matindi. Nakita ni Kirigasa si Kenshin na umayon sa tindig ng Batujutsu, isang napakalakas na teknik, at natigilan sa pagkamangha. Nagsimula siyang mag-alinlangan. Isang maling galaw at ang teknik na yun ay maaaring magpahamak sa kanya ng lubusan, ngunit kung maiiwasan niya ito, ang ganap na pagtalo kay Kenshin ay tiyak na. Sa kabila ng pag-aalinlangan nito, sumugod si Kirigasa ng may kayabangan, sa paniniwalang mapapabagal ng kahinaan ng bal-araw na may baligtad na talam ang bilis ng pag-indayog ni Kenshin. Sa katunayan, nagawa niyang umiwas. Muling inindayog ni Kirigasa ang kanyang espada ng may kayabangan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ginamit ni Kenshin ang kanyang talam. Direkta niyang ginamit ang kanyang kaluban upang harangin ang atake. Ang bigong atake ang nagpatalsik kay Kirigasa paatros. Itinaas ni Kenshin ang kanyang espada. Sa isang huling bigwas lamang, kaya niyang tuluyang talunin si Kirigasa, ngunit nanatili lang siyang nakatayo nang hindi gumagalaw sa posisyong yun. Mayabang na hinamon ni Kirigasa si Kenshin na mabilis na umatake, na nagpaparamdam sa kanya ng tunay na humanda sa pag-indayog ng may galit. Nasaksihan ni Keoro ang lahat. Matapos maalala ang lahat ng sinabi ni Kenshin sa kanya, hindi niya mapapayagan na bumalik ito sa dati nitong pamamaraan. Matapos maintindihan ang lahat, ginamit ni Keoro ang sarili niyang lakas upang basagin ang spell ng pagkaparalisa, at pagkatapos ay malakas na sumigaw para huminto si Kenshin. Nang makita na nakawala si Keoro mula sa spell, agad na pinahinto ni Kenshin ang kanyang pagkilos at mabilis na inalalayan siya dahil muntik na itong matamba. Sa mga sandaling yun, nabawi na ni Kirigasa ang kanyang lakas. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang itutok ang kanyang espada sa kanilang dalawa. Nanatili si Kenshin na lubos na kalmado, nag-abang siya sa pagbagsak ng talam bago siya unang sumugod, at sinugatan ng tuwiran ang dibdib ni Kirigasa. Hindi nagpakita ng takot si Kirigasa nang siya'y masugatan. Kahit na nakahandusay siya at natalo sa lupa, patuloy pa rin siyang nanawagan kay Kenshin na patayin siya. Kung hindi, ang kanyang pagkabuhay ay magiging sanhi upang matuklasan ng pulisya ang personalidad sa loob ng pamahalaang Meiji na umupa sa kanya bilang asasin. Nagbunyag si Kirigasa ng isang malupit na katotohanan. Kahit na sa mga reforma at pag-unlad na nagpapahirap sa pagpatay sa publiko, gagawin lamang nila ito sa mga anino. Sa huli, tuluyang nanahimik si Kirigasa, at umikot ang kanyang mga mata na tanging puti na lamang ang nakikita. Bumaba siya sa impyerno. Nanatiling tahimik si Kenshin sa harap ng kanyang mga salita, nagmumuni-muni sa nangyari. Sa daan pabalik, pinasalamatan siya ni Keoro sa pagligtas nito sa kanya. Pinasalamatan din siya ni Kenshin dahil kung hindi niya ito pinigilan, muli siyang magiging isang mamamatay tao. Inilabas din ni Kenshin ang laso sa buhok upang ibalik kay Keoro, ngunit dahil sa labanan, nababad na ito sa pulang dugo, kaya nawala ang magandang kulay asul nito tulad ng dati. Dahil dito, lubos na nagalit si Keoro,
at pinagsabihan niya ng masinsinan si Kenshin. Kinabukasan, muli na namang dumating ang bukang liwayway. Nakita ni Mayajan at Segara ang pagbabalik ng dalawa at masaya nila itong sinalubong. Parang ang lugar na ito ay tahanan at sila'y pamilya. Sa nayon, isang babae ang tumatakas mula sa misteryosong mga lalaki, na mukhang nagmamadali at kinakabahan. Sa dojo, hinahanap ni Keiro si Kenshin sa lahat ng dako, ngunit hindi niya ito makita. Wala rin si Segara. Ipinaliwanag ni Mayajan na isinama daw ni Segara si Kenshin sa kung saan. Nabanggit din ni Mayajan na pumunta sila sa isang restaurant na tinatawag na Shuaya, isang lugar na madalas na nagpapatakbo ng mga sag-alan. Nang marinig ito, nabigla at nagalit si Keiro sa kanilang mga ginawa. Sa restaurant ng Shuaya, parehong nagsusugal sina Segara at Kenshin. Salamat sa paghuhusga ni Kenshin at, matatalas na matang parang sakwago, mabilis silang nakapanalo ng maraming pera ng tuloy-tuloy. Dinala siya rito ni Segara dahil doon, at para na rin palakasin ang loob ni Kenshin matapos ang insidente sa Kirigasa. Hindi gaanong sabik si Kenshin sa mga larong ito ng sugal. Habang sila'y naglalaro sa sag-alan, ang babae mula sa simula ay naipit. Wala siyang ibang pagpipilian kundi tumakbo papasok sa restoran na ito na tinatawag na Shuaya. Sa loob, naglaro si Segara habang nagtatanong tungkol kay Yolta, isang may-ari ng tindahan ng candy sa nayon at isa ring mabuting kasama niya. Malungkot namang sinabi sa kanya ng lahat na si Yolta ay namatay sa simula ng buwan na ikinagulat ng husto ni Segara. Namatay si Yolta dahil sa labis na paggamit ng opyo at droga. Nang marinig ito, may bumainggong hinala sa loob ni Kenshin. Tandaan, napakamahal ng droga. Paano nakakabili ang ordinaryong tao ng ganoong karaming dami? Bigla, pumasok sa silid ang babae kanina at inistorbo ang lahat. Nakita nitong may espada si Kenshin. Agad siyang lumapit at humingi ng tulong para iligtas siya mula sa mga masasamang loob na humahabol sa kanya. Dalawang masasamang loob ang dumating, gustong ipasa sa kanila si Megumi. Agad na pinatulog ni Segara sa isang suntok ang mataba na nasa tapat niya. Takot siyang nagbanta sa kanila, sinasabing miyembro sila na naglilingkod kay Kanryu. Pero hindi natakot si Segara at sinuntok din siya. Hindi tulad ni Segara at Kenshin, ang iba ay naging maingat at natakot nang marinig ang pangalan ni Kanryu at itinigil ang kanilang pagsagip. Ipinaliwanag ni Segara kay Kenshin na si Kanryu na ito ay isang batang negosyante na nakatira sa labas ng bayan. Walang nakakaalam kung anong kainahinalang negosyo ang pinasok niya, pero kamakailan ay mabilis na lumaki ang kanyang yaman. Isang napakahina-hinalang tao pero may sapat na kapangyarihan para maging maingat ang lahat. Naging isang pangunahing puwersa dito. Ipinaliwanag ni Megumi na hindi siya ang kasintahan ni Kanryu at wala siyang alam tungkol sa mga taong ito. Ngunit pagkatapos, biglang lumitaw ang isang kakaibang lalaki. Umupo siya sa sulok ng silid, nakangiti habang ibinubunyag si Megumi. Ang babaeng ito pala ay isang taong inutusan ng pinuno na patuloy na bantayan at nakatakas mula sa kanilang kampo, kaya siya hinahabol. Galit na inutusan siya ni Megumi na bumalik at sabihin kay Kanryu na makakahanap siya ng paraan upang makatakas sa kanila. May gustong lumapit at harapin ang kakaibang lalaki, ngunit mabilis silang napigilan niya. Matapos gawin ang kanyang mga banta, mabilis na sinunggaban ng kakaibang lalaki si Megumi para ibalik siya. Sa mansyon ng organisasyon, mabilis na sumugod si Kenshin upang protektahan ang lahat. Hindi nag-atubili sina Segara at siya na harapin ang taong ito. Lihim na tinasa ni Megumi na hindi ordinaryong mandirigma ang mga taong ito, pagkatapos ay diretsahan niya silang hiniling na tulungan siyang makatakas mula kay Kanryu. Nang walang salita, agad hinawakan ni Segara ang kamay ni Megumi, gustong ipapanagot siya sa pagkakasugat ng dalawa niyang kaibigan. Sa pagpipiglas, nalaglag ni Megumi ang ilang pakete ng papel. Nang masuri ng malapitan, droga pala ang mga ito. Sa dojo ng Kamiakashan, nagsasanay sina Keiro at Mayajan nang sila ay narinig ang pagbalik ng lahat. Ipinakilala ni Kenshin si Megumi kay Keiro. Ayaw isiwalat ni Segara ang usapin sa droga, kaya pinili niyang magbitiw ng mga salitang nakakalinlang na labis na ikinagulat ni Keiro. Agad niya silang pinagalitan dahil sa pakikisangkot sa ganoong kasuklam-suklam na pangangalakal ng tao. Nilapitan naman ni Megumi si Kenshin, sinusubukang akitin siya, na ikinainis ni Keiro. Ang tanging nagawa ni Segara ay pagsabihan silang tigilan ang panunukso kay Keiro, ngunit sa sobrang galit niya,
pinagtabuyan niya silang tatlo palabas ng kanyang dojo. Nais ni Megumi na upahan si Kenshin bilang kanyang tanod, ngunit kapwa nakatutok sina Segara at Kenshin sa mabilis na pagsisiyasat sa sitwasyon at sa buong usapin. Lubos na kinamumuhian ni Segara ang opyo at nais niyang alamin ang ugat nito. Bigla, isang kaibigan mula sa sag-alan ang tumakbo sa kanila at sinabing may nangyari. Sa tulay, nagkukumpulan ng mga tao para tingnan kung ano ang nangyayari. Nakuha ng pulisya ang dalawang bangkay mula sa ilog. Nagkataon man o hindi, sila ang dalawang umatake sa kanila at nabigo ng umagang iyon. Nagmasid sandali si Kenshin at nakita ang mga tauhan ni Kenryu. Nagmasid din sa kanya ang matangkad na lalaki at tinanong ang kanyang tauhan na si Bishimi tungkol sa kinaroroonan ni Kenshin. Gusto ni Bishimi na harapin sila, ngunit dahil sa dami ng tao sa paligid, hindi maginhawa ang direktang komprontasyon. Ipinag-utos ni Kenryu sa kanyang mga tauhan na harapin at dalhin sina Kenshin at Megumi. Napansin din ng grupo ni Kenshin na naroroon ang mga tao ni Kenryu. Ayon kay Megumi, ang matangkad na lalaki ang pinuno ng Onawaban, ang ahensya ng intelihensya ni Kenryu. Siya ay isang napakahusay na tao na nagngangalang Shinamori Ayashi. Ang organisasyong ito ay mas nakakatakot kaysa sa isang simpleng mangangalakal tulad ni Kenryu. Mabilis na natukoy ng grupo ang kanilang mga target sa labanan. Nagtitigan ng magkabilang panig na may naglalagablab na puot. Nang gabing yun, gumuhit si Kenshin ng isang diagram ng Kenryu's estrukturang pang-organisasyon. Tinanong niya si Megumi tungkol sa isyu ng droga, ngunit nanatili itong tahimik dahil hindi yun bahagi ng kanyang nakatalagang gawain. Hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ang mga ito sa puntong yun. Ang pangunahing layunin niya ay umalis sa lugar na ito, dahil napakababa ng posibilidad na matatalo ni Kenshin ang Oniwaban. Sa labas, isang nakikinig ng palihim si Kaoru sa kanilang usapan. Inalo siya ni Segara na huwag masyadong mag-alala. Alam niya kung anong klaseng tao si Kenshin. Ang gusto lang niya ay gumawa ng mabuti at iligtas ang mga tao. Pagkatapos, lumabas si Kenshin ng silid. Matapos ibigay sa lahat ang diagram, pinaalalahanan niya si Kaoru, maging maingat tungkol sa nalalapit na sitwasyon. Ipinangako rin niya na poprotektahan si Kaoru ng maayos, hindi tulad ng nangyari kay Kirigasa. Nang marinig ito, namula si Kaoru at tumango bilang pagsang-ayon. Nang sandaling yun, lumitaw si Miyajan, na palihim na nakikinig, at galit na iginiit na sumama sa kanila. Mula sa malayo, pinanood sila ni Megumi na nag-uusap-usap. Hindi niya namamalayan na naalala niya ang nakaraan niyang mga pangyayari tungkol sa kanyang ama, ina, at mga minamahal na kapatid. Nang sandaling yun, isang malakas na pagsabog ang umalingaungaw sa harap ng bahay. Dumating na ang mga tao ni Kenryu. Nakaharap sa kanila ang isang nilalang na mukhang kalahating tao, kalahating halimaw. Lubhang nakakatakot sa kanyang dambuhalang katawan. Ang isang ito ay nagpakilalang si Hayatoko, miyembro ng Onawaban. Gustong siya mismo ang humawak at paaminin sila ng impormasyon tungkol sa opyo. Agad siyang sumugod upang sunggaban ang leeg ni Hayatoko, hindi pinansin ang payo ni Kenshin. Ngunit hindi umilag ang halimaw na ito. Sa halip, naghintay ito hanggang makalapit si Segara bago pasabugin ang bomba sa kanyang bibig. Nang makitang hindi nasugatan si Segara, hindi gaanong nag-alala si Hayatoko at nais ipagpatuloy ang laban. Kung tutuusin, kung hindi umubra ang isang bomba, ang ilan pang bomba ay makapapatay ng tao. Mula sa malayo, buong kayabangan na pinanood ni Bishimi ang sitwasyon, naniniwalang madaling matutupok ni Hayatoko ang mga taong ito. Matapos magmasid sandali, binunot ni Kenshin ang kanyang espada upang lumaban. Madali niyang ginamit ang kanyang sakabato upang hatiin ang apoy sa dalawa. Hindi sumuko si Hayatoko at patuloy na naglunsad ng mga atake ng apoy. Ngunit patuloy na ginamit ni Kenshin ang kanyang espada upang ipagtanggol. Nang makitang walang pumapansin sa kanya, nais samantalahin ni Megumi ang pagkakataong tumakas. Agad na tumakbo si Kaoru para pigilan siya, pinapaalalahanan siyang lumalaban si Kenshin para ipagtanggol siya. Kaya't hindi siya dapat maging traidor na kontrabida. Dito, diretsahang sinabi ni Megumi na hindi matatalo ni Kenshin at ng iba pa ang mga ahente ng Oniwaban na nasa gitnang antas. Ang kasalukuyang sitwasyon ay pagbili lamang ng oras. Buong tindi ang paniniwala ni Kaoru na mananalo si Kenshin dahil hindi siya ordinaryong espadachim.
Sa katunayan, hindi pa rin nasasaling ni Hayatoko kahit isang hibla ng buhok ni Kenshin. Sa tindi ng galit niya, hindi nag-atubili si Hayatoko na ilabas ang lalagyan ng langis mula sa kanyang likod para palakasin ang kanyang kapangyarihan. Gusto pang magpatuloy sa pakikipaglaban ni Kenshin, ngunit pinigilan siya ni Segara. Sa pagsasabing laban nilang dalawa ito, tumango si Kenshin at umurong. Ang paghahamon ni Segara ay lubos na ikinagalit ni Hayatoko, na agad na nagbuga ng apoy. Hindi nasunog si Segara sa apoy. Sa halip, tinamaan niya si Hayatoko sa bibig at hinugot ang isang uri ng supot mula sa loob ng bibig ng halimaw. Ito ang nagpahintulot sa nilalang na yun na magbuga ng apoy. Nalantad si Hayatoko ngunit hindi nagpakita ng takot. Naniniwala siya na nasugatan na si Segara at hindi na makakasuntok muli. Sa pagkakataong ito, gumamit ang kalaban ng isang normal na atake. Dahil hindi magamit ni Segara ang kanyang mga kamay, itinaas na lang niya ang kanyang binti para pabagsakin ang nilalang na ito mula sa Onawaban. Napanganga si Megumi sa ipinakitang pagganap ng dalawang lalaki. Keoro, sinabi lang niyang wala rin siyang gaanong alam tungkol sa kanila, ngunit sila ang dalawa niyang pinakapagkakatiwalaang kasama. Tahimik na pinagmasdan ni Megumi silang lahat na nag-uusap-usap. Nang matapos ito, lahat ay nakatayo sa paligid ni Hayatoko na hindi alam ang gagawin sa kanya. Pinagmasdan ni Bishimi mula sa malayo at galit na galit sa nabigong plano. Sinisisi niya si Megumi at gustong samantalahin ang pagkakataong ito para mabilis siyang alisin. Agad naramdaman ni Kenshin ang masamang balak at sinubukan niyang sumugod, ngunit napakabilis ng atake para maabot niya sa oras. Sa kritikal na sandaling ito, si Mayajan, na pinakamalapit, ay mabilis na sumugod. Sumulong at hinaranggan ng kamay niya ang proyektil para kay Megumi. Bagamat hindi naintindihan ng bata ang nangyayari, ang kasalukuyang misyon ni Kenshin ay protektahan ang babaeng ito, kaya nais niyang tumulong. Kakatapos lang niyang magsalita, bumagsak si Mayajan sa sakit. Ang proyektil ay may lason. Nang aatakihin na sana ulit ni Bishimi, mabilis na lumapit si Kenshin para harapin siya. Ngunit sa pagkakataong ito, isa pang tao ang lumitaw at hinayla palayo si Bishimi sa tamang oras. Ang sitwasyon ay kritikal. Ang ikatlong tao ay kusang nagmungkahi ng tigil labanan. Iginiit ni Kenshin na ibigay niya ang panlunas, ngunit hindi nagtagumpay. Agad sinamantala ng taong ito ang pagkakataon upang itulak si Kenshin at tumakas habang buhat ang isa pa. Malubha ang sitwasyon. Pinili ni Kenshin na huwag humabol kundi manatili at gamutin muna si Mayajan. Akmang sususupin na sana ni Kyoru ang lason mula sa sugat nang mabilis na lumapit si Megumi upang pigilan siya. Ang pagsipsip ng lason mula sa sugat ay magpapabilis ng impeksyon at magpapalala ng sitwasyon. Sinuri niya ito at agad niyang nakilala na nalasan si Mayajan ng datsara. Agad inutusan ni Megumi ang lahat na kumilos ng mabilis at tumawag ng doktor upang iligtas ang bata. Matapos ang panggagamot, inihayag ng doktor na pansamantalang nag-stabilize si Mayajan at kailangan na lang ng 3 hanggang 4 na araw pang pahinga. Bago magpasalamat sina Segara at Kyoru, sinabi ng doktor na hindi siya ang nagligtas kay Mayajan. Salamat iyon sa Race Eta na isinulat ni Megumi. Naglalaman ito ng kaalaman sa medisina ng kanluran. Mula sa kanilang mga salita, nagulat ang doktor na makilala si Megumi. Siya ang katulong ng isang manggagamot na namatay 3 taon na ang nakakaraan na kilala niya. Sa sandaling ito, naghahanda na si Megumi na umalis nang abutan siya ni Kenshin. Nagpasalamat lang siya rito sa pagligtas kay Mayajan. Sinabi ni Megumi na aalis siya, bukas upang ilayo sila sa panganib mula sa mga tauhan ni Kanryu. Mula sa kanyang mga salita, nalaman ni Kenshin na si Megumi ay taga-Eizu. Malumanay siyang nagtanong kung maaari niyang sabihin ang totoo. Sa loob ng silid, binanggit din ng doktor ang pamilya Takani, isang respetadong pamilya sa mundo ng medisina. Parehong mga babae at bata ay dalubhasa sa medisina, at sila ay isang napakabait na pamilya. Umalis ang pamilya sa Japan upang mag-aral ng kanluraning medisina sa Holland. Sila ay binigyan ng espesyal na kapatawaran, ngunit nang bumalik sila sa Eizo, sumiklab ang gyera doon. Sumama ang pamilya Takani sa gyera ngunit iniwan si Megumi. Pagkatapos ng gyera, siya ay nag-iisa. 5 taon ang lumipas, dumating si Megumi sa Tokyo at naging katulong ng isang manggagamot. Matapos mawala ang manggagamot na yun, siya rin ay naglaho. Gusto ng doktor na makausap si Megumi.
Saka lang naalala ni na Segara at Keoro at nangamba na tumakas na siya. Sa labas, isinalaysay ni Megumi ang kwento mula 5 taon na ang nakalipas. Ang manggagamot na tinulungan niya ay palihim na nakipagsosyo kay Kanryu upang gumawa ng droga. Ang hawak ni Megumi ay tinatawag na spider's web, 2 beses na mas nakakalulong at 4 na beses na mas kumikita. Gusto ni Kanryu na magbenta ng malaking dami sa merkado at kailangan niya ang formula para sa spiders na ito. Gamot sa web, pinatay ang doktor dahil sa panloob na kaguluhan. Si Megumi ang naging tanging nakakaalam kung paano ito gawin, kaya hawak siya ni Kanryu. Umalis si Megumi dahil ayaw na niyang magpatuloy sa paggawa ng masama. Gusto niyang magligtas ng tao at hanapin ang kanyang nawawalang ina at kapatid. Naunawaan ni Kenshin ang lahat. Sinabi niya na mahusay ang ginawa nito at dapat siyang manatili muna rito. Lumabas din sina Keoro at ang lahat mula sa madilim na eskinita. Hindi na nagpakita ng puot si Keoro kay sinabi lang niya kay Megumi na huwag hawakan si Kenshin, naiintindihan ba? Sa ibang lugar, nakatanggap ng balita si Ayashi. Ang nakamaskara na nagngangalang Hanyu ay nagulat na si Kenshin ay hindi ordinaryong tao. Sa katunayan, siya mismo ay malubhang nasugatan at hindi makakalaban sa susunod na 2 o 3 araw. Inutusan ni Ayashi si Yash, isa pang alagad, na saliksikin ang nakaraan ni Kenshin para sa organisasyon. Sa totoo lang, may sarili na siyang mga hinala. Kinabukasan, tahimik na naglakad si Segara sa kalye, habang nakatitig sa tumpok ng opyo sa kanyang kamay. Sa malayo, isang matandang nagtitinda ng candy ang masayang kinakausap ng mga bata. Ang larawang ito ay nagpaalala sa kanya ng kanyang kaibigang si Yolta na kinapuspalad at lalo siyang pinagalit. Sa dojo, ipinakita ni Megumi ang kanyang galing sa paggawa ng ohagi at nagustuhan ng lahat ang mga ito. Sinabi pa nga ni Kenshin na tila mas mahusay ang talento ni Megumi sa pagluluto kaysa kay Keoro, na ikinagalit ni Keoro. Bumalik si Segara sa sandaling ito, na may dalang bagong sample ng opyo na naging usap-usapan sa buong nayon. Ito ang pinakamainit na produkto sa pamilihan ngayon. Tila napakagalit ni Segara kay Megumi, isang taong gumawa ng opyo at nakasakit ng tao. Nagbitaw siya ng ilang mapanwaang salita, pagkatapos ay dali-dali siyang umalis ng dojo upang magpahinga. Inalo lang ni Kenshin si Megumi na huwag malungkot. Kung tutuusin, napilitan siya. Isa pa, mahigit 1 linggo na at ang mga tao ni Kenryu ay wala pa ring ginagawang anumang hakbang. Labis na naiinis si Segara tungkol dito, kaya siya nakapagsalita ng bastos. Gayunpaman, masakit pa ring tinanggap ni Megumi ang titulong opium maker, isang lubhang mapanlait na tatak para sa kanya. Nang hapon, naghuhugas ng pinggan si Megumi nang makita niyang pumasok ang isang nagtitinda ng libro. Habang walang kamalay-malay si Megumi, agad siyang nag-anyo muli bilang si Hanaya at binyantaan na kung gagawa siya ng anumang padalos-dalos na galaw, ibubuhos niya ang mercury sa balon at malalagay sa panganib ang buhay ng lahat dito. Walang pagpipilian si Megumi kundi sundan siya upang makipagkita kay Kenryu. Sa gubat, ngumiti si Kenryu at muling iminungkahi na bumalik si Megumi upang gumawa ng droga para sa kanila. Nagbanta rin siya na kung hindi siya susunod, susunugin nila ang dojo ng Kamiya Kashin. Kung tutuusin, nakakatakot ang lawak ng puwersa ni Kenryu sa buong bansa. Ang pagharap sa isang dojo na may iilang tao lamang ay kasing dali ng pagbaligtad ng kanyang palad. Pinaalalahanan din siya ni Kenryu na nakagawa na siya ng opyo. Anong mukha ang ihaharap niya sa kanyang pamilya o upang sabihin na miyembro siya ng pamilya Takani? Mabuti pa ay ipagpatuloy na lamang niya. Sa masamang landas na ito, binalaan ni Kenryu na sisindihan nila ang apoy sa hating gabi. Dapat niyang pag-isipan ng mabuti ang kanyang desisyon. Pagkatapos, mabilis siyang umalis. Naroon din si Ayashi. Nag-isip siya kung magtatagumpay ba ang planong ito. Ngumiti si Kenryu ng misteryoso. Kung tutuusin, naroon si Himura Badosai. Ang direktang marahas na paghamon ay hindi gagana. Mas mabuting hayaan na lang siyang umalis mag-isa. Sa ganoong paraan, hindi kikilos si Kenshin. Naupo si Megumi sa lupa na puno ng pagkadismaya, habang ang mga luha ay bumabagsak sa malamig na lupa. Kinagabihan, natanggap ng lahat ang liham na iniwan ni Megumi. Ang liham ay mahalagang, sinabi niyang humingi siya ng tawad sa tahimik na pag-alis. Dahil hindi naaatake ang mga tauhan ni Kenryu, nagpasya siyang bumalik sa Aiso.
Nagpasalamat din siya sa lahat ng nag-alaga sa kanya nitong nakaraang linggo. Sinisi ni Kenshin ang sarili sa hindi niya pagprotekta ng maayos kay Megumi. Napagpasyahan niya na tinakat siya ng mga tauhan ni Kenryu, kaya niya sinulat ang liham na ito para umalis. Nais ni Kenshin na iligtas ng lahat si Megumi, ngunit sinabi ni Segara na ayaw niyang iligtas ang isang babaeng gumagawa ng opyo. Marahan siyang pinaalalahanan ni Kenshin na ang kanyang pag-uugali ay hindi tulad ng karaniwan niyang sarili. Nanahimik sandali si Segara bago umamin. Ang kaibigan niya, ang kasama niya, ay isang nagbebenta ng candy. Isang kalaro sa sugal, walang talento ngunit napakabait. Namatay ang taong yon dahil sa droga na ginawa ni Megumi, kaya naman ayaw niyang tulungan ang isang tulad niya. Sinabi lang ni Kenshin na si Megumi ay isa ring napakalungkot na tao. Gusto rin niyang makahanap ng mga kasama na matatawag niyang pamilya, kaya hindi nila siya maaaring iwanan. Gusto ni Mayajan na sumama. Ang bata ay nakawala mula sa pagkakahawak ni Keiro at tumakbo kasunod ni Kenshin. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, pinaalalahanan ni Segara si Keiro na maghanda ng tubig panligo para sa 5 tao, bago pumunta kasama sina Mayajan at Kenshin sa bahay ni Kenryu. Nang gabing yon, dumating sila sa tarangkahan. Sa kampo ni Kenryu, matapos ang maingat na pag-uusap, mabilis na sumugod ang tatlo upang harapin ang mga kaaway isa-isa. Sa silid ni Kenryu, ngumiti siya at sinalubong si Megumi. Walang pag-aalinlangang inutusan niya itong ipagpatuloy ang paggawa ng drugang, sapot ng gagamba, para sa kalakalan sa mga labas. Dahan-daang nilapitan ni Megumi si Kenryu, saka kumuha ng patalim at sinaktan siya. Gusto niyang tapusin na ang lahat doon. Ngunit bago pa niya tuluyang maisegawa ang huling pag-atake, dumating si Ieyashi sa tamang oras at kinuha ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Agad na sinipa ni Kenryu si Megumi kaya ito ay bumagsak. Paulit-ulit niya itong sinaktan sa pamamagitan ng suntok at sipa, upang mailabas ang kanyang galit. Pinaalalahanan ni Ieyashi si Kenryu na dumating na ang grupo ni Kenshin. Ang tatlo ay sumugod sa loob na parang bagyo. Laban sa kanilang mga espada, madali nilang natalo ang mga sundalong ito. Laban sa kanilang mga baril, mabilis din nilang natalo silang lahat. Pinanood ni Kenryu mula sa itaas at hindi makapaniwala sa motibasyon ni Kenshin. Walang kinalaman si Megumi sa kanila. Hindi nagulat si Ieyashi. Ito ang likas na ugali ng isang mamamatay tao. Gusto pa niyang ipagdasal ni Kenshin ang kanilang unawaban. Sa ilalim ng panggigipit, sa halip ay ngumiti si Kenryu ng mapagkunwari at agad nag-alok ng malaking halaga ng pera. Para suhulan sila, ngunit ang taktikang ito ay walang epekto kay Himura Batusei, isang taong hindi kumikilos para sa materyal na pakinabang. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Kenryu na palayain ang bihag, ngunit humiling na maghintay pa sila ng 1 oras. Nang makitang umaalis si Kenshin at ang iba pa, palihim nang ngumiti si Kenryu ng may kasiyahan. Plano niyang gamitin ang oras na ito para pilitin si Megumi na ihayag ang formula ng gamot at kung maaari ay kumbinsihin siyang manatili. Ngunit hindi naman talaga umalis si Kenshin. Hinati lang niya ang isang malaking parol patungo sa mansyon bilang babala sa kanila. Inutusan ni Kenryu si Ieyashi na pabantayan ng maingat ang unawaban. Sa sandaling ito, si Ieyashi, hinawakan ang mga ngalakal sa kwelyo at pinaalalahanan siya na ang unawaban ay hindi pag-aari ni Kenryu. Sila ay nasa ilalim lamang ng kanyang utos. Gusto ni Ieyashi na panatilihin si Megumi sa observation room upang pigilan sila. Idineklara niya na gagawa siya ng sarili niyang desisyon dito. Matapos masaktan, sa wakas ay nagising si Megumi at napagtanto niyang wala siyang malay sa isang kakaibang lugar. Matapos malaman na dumating sina Kenshin at ang lahat upang sagipin siya, sa halip ay nakaramdam siya ng galit at matinding pag-aalala para sa kanila. Tahimik na ibinato ni Ieyashi kay Megumi ang isang maikling talam, idineklara na matapos tapusin ang grupo ni Kenshin, siya naman ang susunod. Maaari siyang pumili na mamatay sa kahihiyan o sa karangalan. Pinaalalahanan siya ni Ieyashi na ang unawaban ay hindi kumikilos para sa pansariling kapakinabangan. Ang tanging nais lamang nila ay lumaban. Dahil doon, mabilis siyang umalis. Samantala, kararating lang ni Kenshin sa mansyon nang makatagpo niya ang una niyang kalaban, si Hanya. Dahil nakita niyang wala itong balak umatras. Wala nang ibang pagpipilian ng grupo kundi ang lumaban. Napansin ni Segara na may 2 platong bakal na nakakabit sa mga kamay ni Hanya,
Kaya pala nagkaroon ito ng kalamangan kay Kenshin sa nakaraang laban ilang araw na ang nakalipas. Walang gaanong salita, hindi inalintana ni Kenshin ang kalamangan o kawalan at agad na ipinwesto ang sarili, handang sumugod. Sa unang sagupaan, direktang sumalakay si Hanya gamit ang kanyang mga kamay habang mabilis na nagtuon si Kenshin sa depensa sa halip na opensa. Labis itong ikinagalit ni Mayajan, na nanunood mula sa malayo, iniisip na ang gayong pakikipaglaban ay kaduwagan. Ngunit sa katotohanan, may isinagawang teknik si Hanya kay Kenshin mula pa noong nakaraang linggo nang walang nakakaalam, na siyang lumikha sa kasalukuyang sitwasyon. Lubos na nagtitiwala si Ayashi kay Hanya at sa kanyang mga teknik. Nanood lang siya ng tahimik mula sa ballroom sa itaas. Mahinahong itinaas ni Kenshin ang kanyang espada at inayos ang kanyang postura. Sa nalilitong tingin ni Segara, kinilala ito ni Mayajan bilang isa sa 5 posisyon sa 5 elemento, isang atake na magpapahaba ng isang espada upang sumalakay at pabagsakin ang kalaban. Naniniwala si Hanya na ang posisyong ito ay pangdepensa lamang at mahirap gamitin sa pag-atake. Aniya, tila pinapaboran lamang si Kenshin at hindi man lang maihahambing sa kanilang pinunong si Ayashi. Ngunit habang buong pagmamalaki na sumugod si Hanya, umiwas si Kenshin na parang kidlat at naghatid ng matinding tama sa kanyang mukha. Nabigla si Hanya at hindi makapaniwala. Inilantad ni Kenshin ang tunay na katangian ng teknik ni Hanya. Nagmula ito sa mga paalang naguhit-guhit na tato sa kanyang mga braso, na lumilikha ng mga ilusyon na nagpabaluktot sa paningin ng kalaban at naging dahilan para mawalan sila ng tumpak na paghatol, na nagdulot upang sumable ang kanilang mga atake. Dahil dito, ginamit ni Kenshin ang tindig ng espadang yun upang sukatin ang aktwal na paglihis at piliin ang pinakatumpak na punto ng pag-atake, at nakatakas din sa bitag ng ilusyon ni Hanya. Napansin ni Kenshin ang kakaibahan mula pa sa simula at naniwala na ang maskara ay ginagamit upang pigilan ang mga kalaban na makita ang kanyang mga ekspresyon at direksyon ng pag-atake. Hindi natakot si Hanya. Ipinaliwanag lang niya na ang pagsusuot ng maskara ay para lang itago ang kanyang tunay na mukha. Wala nang iba pang mas malalim na dahilan. Noon din, sa ilalim ng puwersa ni Kenshin, ang maskara ay nasira na nagbunyag ng mukhang halos katulad ng sa halimaw. Nawala na ang balat sa kanyang mukha, naglaho na ang kanyang labi, at magkaiba ang laki ng kanyang mga mata. Lumabas na sinira niya ang sarili niyang mukha upang makapagpanggap bilang kahit sino, mahusay na ginagampanan ang kanyang mga tungkulin bilang especially iya. Isinalaysay niya ang kanyang nakalipas na iniwan ng kanyang mga magulang, kung paano siya inilibing ng buhay, at kung paano siya nailigtas ni Ayashi at Onawaban. Dahil sa lahat ng ito, hindi siya nag-atubiling isakripisyo ang sarili para sa organisasyon. Nang makita ni Segara si Hanya na sumugod pa sulong, nag-alala rin siya ng husto, dahil ang kalabanin ng isang taong gumawa. Hindi pinahahalagahan ang kanilang buhay ay parang nakikipaglaban sa isang bulak. Umiwas si Kenshin habang tinatanong si Hanya tungkol sa nakaraan ni Megumi. Agad na nagpakita si Hanya ng malawak na kaalaman habang nagbabanggaan ang dalawa na parang kidlat. Nasugatan si Kenshin sa atake ni Hanya, ngunit siya mismo ang sa huli ay bumagsak. Naniniwala si Kenshin na ang nakaraan ni Megumi ay trahedya rin tulad ng kay Hanya, kaya bakit hindi siya nagpakita ng anumang simpatsya sa kanya? Sa silid ng pagmamasid, gusto pa ring kausapin ni Kanryo si Megumi tungkol sa pagtakas nilang dalawa. Sinabi niya na makakagawa sila ng bagong gamot upang iligtas ang lahat mula sa adiksayon, at magiging mabubuting tao sila na magliligtas sa mundo. Ngunit matapos marinig ang lahat, agad na tinanggihan ni Megumi ang panukalang ito. Ang ginawa niya ay naging dahilan upang agad na magalit si Kanryo. Matapos magmura ng matagal, galit siyang umalis. Sa ibaba, matapos ayusin muli ang kanilang pormasayon, ang tatlo sa grupo ni Kenshin ay nagpatuloy sa susunod na silid. Sinalubong sila ng isang bowlang bakal na tumitimbang ng tonelada na sumasagasa patungo sa kanila tulad ng kidlat. Sa kabutihang palad, nakaiwas sina Segara, Kenshin, at Mayajan. Ang sandatang ito ay pag-aari ng isang nagngangalang Shikijo, ang pangunahing tanod ng kabisera at miyembro rin ng Onawaban. Sa pagharap sa pisikal na atake, agad na humakbang si Segara pasulong upang harangan ang dalawa pa. Sinabihan niya silang magmadali upang makatipid ng oras. Siya na ang bahala dito. Tinanggap ni Kenshin para sa ikabubuti ng lahat at binuhat si Mayajan papunta sa susunod na silid.
Nakakuha si Shakijo ng impormasyon tungkol kay Segara mula kay Hanya. Kumpiyansa siya na dahil wala ang higanteng espadang Zambuto, mas hihina ng gusto si Segara, na magpapahintulot sa kanya na madaling matalo si Segara sa isang iglap. Samantala, mabilis na lumipat sina Kenshin at Mayajan sa susunod na silid. Nag-alala si Mayajan para kay Segara, ngunit si Kenshin ay buong-buo, 100% ang tiwala sa binata. Sa kwarto 2, hindi nakakakuha ng kalamangan si Segara laban sa pisikal na mandirigmang ito, ngunit ang palayaw niyang malakas tulad ng baka ay hindi lang para sa palabas. Binasag kaagad ni Segara ang cage ng bakal upang makatayo at makapagpatuloy sa pag-atake, ngunit walang habag ang kanyang kalaban at patuloy pa rin sa pag-atake. Nang tila bumagsak na si Segara, nagsimulang ikwento ni Shakijo ang kanyang nakaraan. Dati siyang ahente ng Satsuma, ang paksayo ng Ishin Shishi, ngunit natalo siya ni Ayashi ng 13 taong gulang pa lamang si Ayashi sa isang misyon ng especially iya na iniutos ng organisasyon. Naakit ng mapang-akit na alok ni Ayashi, ng isang gamot na mabilis na magpapalakas sa iinom, tinanggap ni Shakijo at nakamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Lubos siyang nasiyahan sa lakas ni Segara at ngumiti ng nakakaanyaya, hinihiling kay Segara na sumama sa Onawaban kasama niya. Sinabi niya na si Ayashi ay mas malakas kaysa kay Kenshin, at dapat sundin ng mga tao ang tunay na malakas. Pagkatapos marinig ang lahat, tumawa ng mapanukso si Segara, sinasabing kahit malakas si Ayashi, yun lang ang mayroon siya. Hindi tulad nila si Kenshin. Hindi lang siya mayroong mas malaking lakas, kundi isa rin siyang 100,000 beses na mas mabuting tao kaysa kay Ayashi. Ang mga salitang ito ay ikinagalit si Shakijo na nagsimulang sumugod. Sa pagkakataong ito, nahawakan ni Segara ang magkabilang kamay ni Shakijo. Nagpatuloy siya sa pang-uupat, sinasabing gaano man kalakas ang Onawaban, kung gagamitin nila ang kanilang lakas bilang kasangkapan para sa Kanryu na yon, paano sila makukumpara kay Himuro Batusei at sa kanyang grupo? Lalo pang nagalit si Shakijo at galit na paulit-ulit na inatake si Segara gamit ang kanyang ulo, na nagdulot ng labis na pagdugo mula rito. Ngunit sa pagkakataong ito, sa lakas ng kanyang bisig at determinasyon, madaling nagawa ni Segara na mapinsala ang lahat ng daliri ng kalaban. Habang tuliro at gulat si Shakijo, sa isang direktang tama sa mukha, napatumba ni Segara ang kalaban. Bagamat nagtagumpay, kaunting lakas na lang ang natira kay Segara. Agad siyang bumagsak at nawala ng malay. Samantala, sa ballroom, nagkaharap si Kenshin at Mayajan kay Ayashi. Sinunod ni Kenshin ang kanyang nakasanayang prinsipyo, ginamit ang mga salita upang hilinging pakawalan si Megumi at itigil ang walang saysay na labanang ito. Ngunit si Ayashi ay hindi isang duwag tulad ni Kanryu. Walang maraming salita, sinabi lang niya kay Kenshin na ibunot ang kanyang espada at doon hanapin ang sagot. Si Mayajan, bilang isang bata, ay inilayo sa labanan. Bagamat galit na galit, wala siyang ibang pagpipilian. Tutal, hindi sila mali. Nakatayo ang bata sa di kalayuan at buong pagtitiwalang sinabi na si Ayashi, gamit lang ang maikling espada na yon, ay hindi makakatalo kay Kenshin. Madaling ang mapagtatagumpayan ni Kenshin ang sinumang may maikling espada. Ngunit kinilala niya ito bilang isang kodachi, isang talam na mas maikli kaysa katana ngunit mas mahaba kaysa sa isang maikling espada. Mas maikli kaya't mas mahina ang kakayahang lumaban, ngunit ang ganito ay malaking tulong sa depensa. Nang walang anumang salita, agad na sumugod si Ayashi para lumaban. Hindi lang niya ginamit ang kanyang espada kundi pati na rin ang pisikal na atake. Mabilis na napagtanto ni Kenshin na ang isang ito ay tulad ni Hanya, isa ring martial artist. Habang humaharap sa sunod-sunod na pag-atake, dumipensa muna si Kenshin bago sumugod. Mabilis niyang napansin na ginagamit nito ang kodachi upang lumikha ng isang matatag na pader ng depensa para sa kanyang sarili. Habang nakikipaglaban ng katulad ni Hanya gamit ang mga pisikal na atake, ipinakilala ni Ayashi ang sarili bilang guro ni Hanya. Ang antas sa pagitan ng guro at mag-aaral ay likas na magkaiba. Sa katunayan, hindi siya madaling magapi ni Kenshin tulad ni Hanya. Nais ni Ayashi na wakasan ang buhay ng pinakamalakas na eskrimador, si Himuro Barusai, dito mismo upang angkinin ang posisyong yun. Dahan-daang tumayo si Kenshin. Napagtanto niya na hindi para sa Kenryu nakikipaglaban ng isang ito, kundi para sa Tokugawa Shogunate na naging pinabagsak ng Meiji Restoration.
Hindi ito itinanggi ni Ieyashi. Naalala niya ang mga kilos ng isang nagngangalang Yoshinobu noong digmaan ng Toba Fushimi. Si Yoshinobu ang huling shogun ng angkan ng Tokugawa, na namuno sa kanyang mga nasasakupan na tumakas mula sa Osaka Castle nang manghina ang emperador. Inabandona ang 10,000 sundalo sa larangan ng digmaan upang hangarin ang duwag na kapayapaan. Ang taong yun ay nagtanggol sa templo ng Kane sa Yeno at ipinasuko ang Edo Castle nang walang ni isang patak ng dugo na damanak. Nagtapos ang shogunate habang hindi pa kumikilos si Onowaban. Nagpahayag si Ieyashi, kanyang pagkadismaya na hindi nakipaglaban noon, sinasabing kung naroon sila, ang tagumpay ay mapupunta sa panig ng shogunate. Nais niyang tapusin dito ang Meiji Restoration, at ang pagtalo kay Kenshin ay magpapatunay na ang nagwagi sa labanan sa pagitan ng Isshin Shishi at ng mga huling puwersa ng shogunate ay si Onowaban. Ang kanilang layunin ay sunugin ang lahat at bumuo ng isang ganap na naiibang Japan. Binanggit ni Kenshin ang digmaang yun. Naniniwala siya na ang mga lumaban ay ginawa yun para sa kinabukasan ng bansa, para sa isang mas magandang bukas. Ngunit si Ieyashi at si Onowaban na ito ay naiiba. Sila ay uhaw lamang sa dugo, walang puso, at sabik sa digmaan, kaya hindi sila maaaring palampasin ni Kenshin. Ieyashi buong lamig na ipinahayag ng may katiyakan na siya ang mananalo. Hayaan silang tapusin ito rito ng mabilis. Habang naglalaban ang dalawa, si Kenryu ay nasa kanyang silid, galit na galit dahil nawala ng kontrol. Gusto niyang makahanap ng paraan para mapatalsik sina Batusai at Ieyashi rito, at angkinin ang tagumpay para sa sarili niya. Noon din, isang tauhan ang pumasok na tumatakbo, binabanggit ang isang uri ng makina, na nagbigay kay Kenryu ng ideya at agad na nagpasarap sa kanyang pakiramdam. Samantala, tila nawawalan na ng pwesto si Kenshin. Si Miyajan, na nakatingin mula sa malayo, ay nagulat sa kawalan ng awa ng isang ito. Bagamat bagbog na, muling tumayo si Kenshin. Ipinarating na nakahanap siya ng paraan upang sirain ang Kodachi. Nang walang anumang salita, muling sumugod si Ieyashi upang umatake. Ngayon, ginamit ni Kenshin ang kanyang hubad na kamay upang mahigpit na hawakan ang sariling espada at pinatalsik ang kalaban. Ang tunay na lakas ni Ieyashi ay nagmula sa kanyang ganap na kontrol sa abot ng kalaban. Naalala rin ni Miyajan ang mga turo ni Keoro tungkol sa kahalagahan ng paghahanap sa abot ng kalaban. Kaya, magiging kapaki-pakinabang ang paghawak ng katana, ngunit laban sa isang may mas mahabang abot tulad ng nasa harapan niya, tiyak na magkakaroon ng mga bulag na punto. Sa makatuwid, ginamit ni Ieyashi ang Kodachi upang takpan ang bulag na lugar na iyon. Kalmado ring inilantad ni Ieyashi ang panlaban ni Kenshin. Hinawakan niya ang hindi gaanong matalim na bahagi sa dulo mismo ng puluhan ng espada upang maiwasan ang malalalim na hiwa, at gayon din upang lumikha ng bagong bulag na lugar para sa kanyang kalaban. Pinuri ni Ieyashi si Kenshin bilang isang pinong asesino, ngunit mabilis din niyang inilabas ang kanyang mas malakas na teknik. Namilog ang mata ni Kenshin sa sayaw ng espada ni Ieyashi, ang kanyang mga galaw na parang agos ng tubig na pinagsama sa martial arts at Kodachi. Ito ang tunay na estilo ng pakikipaglaban ni Shinamori Ieyashi. Talagang nasa problema si Kenshin. Siya ay sinugatan ng 3 beses sa dibdib ni Ieyashi at bumagsak. Sa sandaling tila namatay na si Kenshin at handa nang humawak si Miyajan ng espada upang ipaghiganti siya, kalmadong tumayo si Kenshin upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban na may 3 malalim na sugat sa kanyang katawan. Lumabas na ginamit ni Kenshin ang kanyang kaluban upang bawasan ng kalahati ang bisa ng teknika. Muling isinagawa ni Ieyashi ang kanyang sayaw ng espada upang patayin si Kenshin, ngunit sa sandaling iyon, marahang hinugot ni Kenshin ang kanyang espada upang salagin ang atake ni Ieyashi. Ang sumunod na mga atake ay halos lahat nasalag niya. Sa huling pagpapalitan, hindi nag-atubili si Kenshin na ibaba ang kanyang espada at gamitin ang kanyang kamay upang salagin ang atake. Sabi ni Kenshin hindi niya pinapahalagahan ang titulo ng pinakamalakas o anumang bagay. Tulad niyan, ang tanging layunin ng lahat ay iligtas si Megumi. Si Ieyashi ay napatalsik, hindi makapaniwalang natalo siya. Sa matinding galit niya, nagpakawala si Ieyashi ng isang malakas na suntok kay Kenshin, at agad nawala ng malay. Dahil sa nauna nilang laban, patuloy na tinamaan ni Kenshin ang ilang mahalagang punto, ngunit sa isang iglap, nakatayo ulit si Ieyashi ng normal. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya pinatay ni Kenshin.
Sinabi ni Kenshin na siya ay isang hamak na manlalakbay lang na walang layuning pumatay. Pagkatapos ay tinanong niya si Ayashi kung bakit, bilang pinuno ng Onawabans, nagawa niyang maging opisyal sa ilalim ng gobyerno. Bakit siya tumanggi at nagpatuloy sa pagtatrabaho rito? Ibinaba ni Ayashi ang kanyang ulo. Ang sa kanya ay tanging mga bagay lamang na karapat-dapat niyang tamasahin, samantalang ang mga hindi normal tulad ni Hayatoko, Bishimi, Hanya, at iba pa sa Onawaban ay hindi kailanman magkakaroon ng ganoong mga bagay. Paano niya sila matatalikuran? Ayashi ay ayaw maging ganoon kasamang tao. Habang humuhupa ang tensyon, mayabang na binuksan ni Kanryu ang pinto. Nagdala siya ng isang napakalaking baril, ang pinakamakapangyarihang sandata mula sa Amerika noong panahong yun. Narinig ang mga pagsabog sa ibaba, labis na nag-alala si Megumi. Nagising din si Segara na gustong umakyat upang suriin ang sitwasyon. Nagising din si Hanya sa isang punto. Hindi niya layuning umatake mula sa likuran para manalo, kundi hanapin lamang si Ayashi. Sa infirmary, narinig din ni Hayatoko at Bishimi, naghintay lamang sila ng tahimik. Walang tigil sa pagpapaputok si Kanryu. Mabilis na umiwas sina Ayashi at Kenshin sa bala. Pagkatapos niyang magpakawala ng kanyang atake, mayabang na idineklara ni Kanryu na gusto niyang maging nangungunang arms dealer sa mundo, sisimulan ito sa pagbebenta ng droga para makalakam ng kapital. Ang pera ay kapangyarihan, ginagawang lamok lamang ang mga nagpapanggap na malakas. Dumating ang lahat mula sa ibaba sa tamang oras. Agad na sumugod si Shikiju habang buhat ni Kenshin si Mayajan upang makatakas. Sa mabilis na pagbabagong ito ng sitwasyon, agad na itinutok ni Kanryu ang kanyang baril sa walang kibuna si Ayashi upang tuluyan siyang mawala. Ngunit, sa sandaling yun, walang pag-iimbot na isinugod ni Shikiju ang kanyang sarili upang protektahan si Ayashi mula sa mga bala, at malakas na bumuhos ang dugo.